She's a secret agent. Umpisa, third person's POV. Get them. Tanging sambit ng isang di kilalang lalaki at sinuot ang pantakip sa mukha nila para hindi sila makilala ng mga taong nakapalibot. Isa-isang nagsilabasa ng mga malalaking kalalakihan sa dalawang van at sumugod sa mga sasakyang papalabas pa lang sa isang sikat at presyosong universidad. Marahas nilang binuksan ang bawat sasakyan at hinayla ang mga binatang sakay na nagpupumiglas. Pit-iwan niyo ako. Pit-iwan niyo mga kapatid ko. Pagwawala ng isang binata at pinipilit na makalapit sa mga nakakabatang mga kapatid niya na nagpupumiglas rin. Lag. Isang malakas na suntok ang natamo niya sa humahawak sa kanya kaya nanghina siya at madaling naisakay sa van nila at gayon din ang mga kapatid niya. Dahil sa takot sa kaligtasan nila ay pinabayaan na lang nila ang mga kalalakihan na tangayin sila, ang tatlong. Nakakabatang kapatid nila ay nanginggig sa takot at panay din ang iyak ng dalawa na magkayakap pa. Tiba-tiba tayo sa mga ito. Halakhak ng mga lalaki at pinaharurot ang sasakyan nila bago pa sila mahabol ng mga security ng universidad. May ilan ding nang hosisa at dahil din sa takot ay nanood na lang sa pagtangay sa anim na mga binata ng mga di kilalang kalalakihan. Sa kalsada at sa lugar kung saan may mga matataas na damo ay may biglang lumabas na isang matanda at tumawid sa kalsada dahilan ng paghinto ng pagmaneho ng van. Nag-init kaagad ang ulo ng mga kalalakihan at sinigawan ng kawawang matanda. Hoy matanda, umalis ka dyan. Leche, lumayas ka dyan. Dahil din sa pagtataka ay napalingga ang mga binata at napatingin sa isang matanda na mabagal na naglalakad sa harapan nila. Dahil din sa inis at inip ay binabaan siya ng isang lalaki at mabilis na nilapitan ng matanda. Lola, click. Isang malamig na bagay ay ang pumulupot sa kamay niya, at pagtingin niya ay isang posos. Dahil sa gulat ay matiim na gumalaw ang lalaki at itutulak na sana yung matanda mabilis na gumalaw yung matanda at pinilipot ang braso ng lalaki at pinusisan din ang kabilang kamay niya. At hinampas ng pagkalakas sa balikat, dahilan ng pagkawalan niya ng malay. Gulat pa nung mapatingin siya sa van at napaangat ang gilid ng kanyang labi. Nang makabalik sa huwisyo ang mga kasamahan niya ay isa-isa nilang sinugod ang matanda at ilan ay binabaril pa. Dahil sa maliksi at maagap siya ay mabilis niyang naiiwasan ang pagpapaputok. Nilabas niya rin ang dalawang baril niya na nakatago sa bewang niya at parang isang profesional na tina-target ang mga kriminal sa mga kamay at binti nila, dahilan ng pagtamba nila. Mabilis din siyang tumakbo at isa-isang pinatulog iyon at pinusasan sa isang gate. Gulat at mangha ang mga binatang nasa loob ng van at di man lang makagalaw dahil sa nasaksihan. Iyon ang unang beses na may nagligtas sa kanila. Pero kakaiba na ngayon dahil maaga at nakikita nila ang tagapagligtas nila. Habang papalapit siya sa van ay isa-isa niyang inaalis ang mga damit at wig na ginamit niya. Matiim namang sinusundan lang siya ng tingin ng mga binata at di maiwasang mapanghanga ng mapagtantong isang babae pala iyon. Bumukas ang pinto ng van. Lumabas na kayo. Malamig na sambit niya at tinutulungang mapalabas ang isang lalaking napuruhan kanina sa pagsuntok sa kanya at pinaupo muna sa gilid. Sirena ng pulis. Sirena ng ambulansya. Napaangat kaagad ng tingin ng babae at napatingin sa direksyon kung saan may mga paparating. Mabilisang nagsibaba ng mga pulisya at mga medics para lapitan ang kanya-kanyang dapat ayusin. Napasunod lang sila ng tingin sa babae nung lumapit siya sa isang general at sumaludo roon. Good job Officer Mask. You never fail to impress me. Saad nung general sa kanya. I'm glad to hear that sir. I'm happy that I saved innocent people again. Well, I guess my work here is done. I have to go sir. At muling sumaludo siya at pumasok sa matataas na damuhan at pagkalabas niya ay sakay na siya sa isang big bike na kulay itim at nag-drive papalayo. Napatanga na lang din ang mga niligtas niya sa kanya at manghang-mangha parents sa ginawa niya. Tinadaluhan na sila ng mga medics at ilang pulisya upang matulungan. At dumating din ang kanilang abogado na agad ding dumalo sa kanila at kinausap ang general. She's so cool. When are we going to meet her again, kuya? Tanong ng isa sa bunsong magkakapatid sa kuya na katabi niya. I don't know buddy. Tanging sambit niya at ginulo ang buhok ng kapatid niya.
Masaya rin siya dahil nawala kaagad ang takot sa dibdib ng mga kapatid niya dahil sa babaeng tumulong sa kanila. Pish! She just making us feel useless. Sabat nung isang matamang nakatingin sa kapatid niyang ginagamot ng mga doktor. Caught it said, just be thankful that you're safe. Tayo. Magpasalamat ka rin na hindi ka nasaktan, tanging si kuya lang ang nasaktan sa atin dito. Sambit ng mas nakakatanda sa kanya. Kahit ano. Pulong niya. Clap 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 clap. Congrats ma'am. Ang galing nyo talaga. Pati sa kanya ng mga kasamahan niya pagkapasok pa lang sa headquarters. Magaling tayo. Pero, bumalik muna tayo sa trabaho ha. Natatawang saad niya tsaka masaya ring pumasok sa opisina niya roon. At bumungad kaagad sa kanya ang auntie niyang may dala pang first aid kit. Baby girl, mabuti naman at tapos na. Ano, may masakit ba sa'yo? Nasugatan ka. Magsalita ka baby girl. Inalag pa siya ng auntie niya. Auntie, ayos lang po. Wala pong masakit sa akin, hindi ako nasugatan o ano paman. All clear. Nothing to worry about. Pagsisiguro niya sa nag-aalalang tiyahin niya. Tumanggaw-tangulang ito at binalik ang first aid kit sa kinuha niya at kinuha ang isang bag na may lamang mga pagkain. Kain time. Nagluto ako, pabalik na rin naman tito mo at pinapunta ko na lang dito si Kuya Daniel at Kuya Derek mo para sabay tayo kumain. Hiye. Masiglang sambit ng tita niya at inayos na ang pagkain nila sa mesa habang siya ay napapangiti na lang at umupo sa swivel chair niya at inisikaso ang ilang papeles na naruroon. Sa kalagitnaan sa mga ginagawa nila ay pumasok ang tatlong lalaki na hinihintay nila na nagtatawanan pa. Kaya agad lumingon ang tita niya at hinarap ang dalawa na agad napahinto at parang isang nakakataas na opisyal silang nanahimik at umayos ng tayo. Bakit ngayon lang kayo? Mataray na tanong ng tiya niya sa tatlo. Siya naman tong aliw na nanonood lang at napapangiti pa. Pasensya na po ma, si Daniel po kasi ang bagal kumilos. Kaya natagalan po kami. Pagrarason ni Derek na kaagad naman siyang sinaman ng tingin ng kapatid niya. Hep, magtititigan pa eh. Ikaw naman. At lumapit pa siya sa asawa niya na tuwid na nakatayo. Natagalan po kami sa crime scene ma'am. Sabay tawa nila. Napapailing na lang siya sa pamilyang kasama niya at sumali sa kanila. Makukulit at masisiyahing mga tao. Yuyu. Hiyaw ni na Daniel at Derek sabay hablot sa kanya at inipit ng yakap ng dalawa. Umpisal, pare, kuya, pitaw. Pagpupumiglas niya at maigap na lumusot lang kaya nakawala sa yakap ng dalawang pinsan niya. Yes, pinsan niya lang ang kambal na kuya-kuyahan niya. Grabe si Yuyo, ayaw na magpayakap. Diba bonsoy ka namin? Umpisa ni Daniel at inakbayan pa siya. E ano ngayon? Sabay alis niya ng akbay ng pinsan niya. Umalaklak lang sila at sumunod sa kanyang pumunta sa hapagkainan. Naku, Jessie baby girl di ka na nasanay dyan sa dalawang yan. Nagmana yan ng kakulaitan sa tatay nila. Sambit ng tiyahin niya. Arno. Hernry ass. Angal ng tiyuhin niya na kumakain na. Uncle, try mo munang lulukan yan. Magkakaintindihan tayo ng maayos dito. Sabi niya at nagsisimula ng kumain. Nakikipag-agawan pa nga yung dalawang pinsan niya sa kanya. Inaasar na naman siya. Kuya, babarilan ko kayo. Walang halong biro. Nagugutom na ako. Reklamo niya. Dahil sa pagbabantang yun ay silang dalawa mismo ang naglagay ng mga pagkain sa plato ng pinsan nila at ngumiti na halatang natakot rin. Ohaha, ang cute niyo mga anak. Takot rin naman pala kayo kay Yuyu natin eh. Halakhak ng auntie niya. Aba ma, mahirap na mabawasan gwapo sa mundo kapag binaril kami niyang ni Yuyu. Nabilaw ko naman ang papa nila sa sinabi ni Daniel. Saan mo nakuha kahanjinan mong bata ka? Sinong nagsabi sa'yo na gwapo ka? Sally, niya. Haha nice one Pascal. Diba ako naman talaga gwapo dito? Singit din ni Derek at nagpogi pose pa. Sandaling katahimikan at naka-poker face lang sila sa kanya at sabay na. Nagsalita. Hindi. Anak nyo ba talaga kami? Huho, pagdadrama nung dalawa pero hindi na sila pinansin nung tatlo na busy na kumakain. Naman Yuyu, di ba gwapo ako? Pangungulit ni Daniel sa pinsan niya na kahit isang segundo man lang hindi siya pinansin. Hala, ako kaya.
Di ba Yuyo? Guwapo si Kuya Derek di ba? Tanj, mas guwapo ako. Tanj ka rin, mas guwapo ako sa'yo. Anak ko naman kayo oh. Ako lang guwapo dito. Yumanggal pa kayo pagbabarilin ko kayong dalawa. Sabat ng papa nila. Ang guwapo talaga ni papa. Clap-clap hiyaw nilang dalawa. Nagsitawanan lang sila sa kakulaitan nila. Kahit na hindi iyon ang mga magulang ni Jessie. Ay alam niyang tanggap niya nila. Tinuring ng isang pamilya. Kapatid ng mama niya ang tiyuhin niya, at dahil sila na lang ang natirang pamilya niya ay sila na lang ang kumukup sa kanila. Siya si Jessica Ann Pelandez. Isang ulilang lubos dahil sa isang trahedyang hinding-hindi niya makakalimutan. At ang dahilan ng pagpasok niya sa mundong ginagalawan niya ngayon. Pangalawa kabanata. Third Person POV. Exor Mansion. Napatayo ang siyam na magkakapatid nang makitang pababa na sa engranding hagdanan ng lolo nila kasama ang assistant nito. Magandang araw po, Lo. Bati ng pinakamatanda sa magkakapatid na si Sianmin Exor. Magandang araw, iho. Bati niya at umupo kaharap nila. At nagsupo na rin sila. Kinalabot pa nila ang isang kapatid nila na nakatulog kanina na siyang si Cedric Hunil Exor ang panglima sa kanilang magkakapatid. Katabi niya ang sunod kay Sian na si Shin Mayan Exor. Kasunod naman ang pangatlo na si Lemuel Shing Exor. Ang pang-apat na si Benedict Yun Exor. Ang pang-anim na si Chester Dale Exor. Ang pang-pito na si CHLYDEL Exor. Ang pang-walo at pang-siyam na kambal na sina Keith Rain Exor at Keith Thunder Exor. Di ko na gusto tong every week ay may nagtatangkang kidnapan kayo. Kulang pa. Talaga ang seguridad ninyo, at masyado ng delikado ang sumunod at ang susunod pa kaya kayo said, Ben, Case, Clyde, Keith at Keith. Di muna kayo papasok sa show, you'll take home study instead. Kayo naman Sian, Shane at Lem di nyo pwedeng iwan ang mga trabaho nyo, I'll just double your security. Wag nang yumangal pa. Final. Maautoridad na sambit ng lolo nila. Sir, nakausap ko na po si General Javier. Ayos na po, kakausapin na lang daw po nila. Report ng assistant niya. Ngumiti lang ang matanda at tumango. Get ready, dadating ang magiging bagong bodyguard nyo na siguradong mababantayan at makakasiguro ng kaligtasan nyo. Magtuturo din siya sa inyo ng lahat ng pwede nyong malaman. Huling saad ng lolo nila tsaka na umalis at pumasok sa opisina niya doon sa mansion nila. Nagkatinginan pa ang magkakapatid at nagtataka kung sino na naman ang magiging bayong parte ng security nila at sa tono ng lolo nila ay parang espesyal na tao. Agad nang kinutuban si Sed kaya padubog siyang tumayo at nagmarcha paakyat sa kwarto niya. Napatanga na lang ang mga kapatid niya sa kinilos nito at pinagpatuloy ang pag-uusap nila. Sumapit ang oras at nakatanggap na sila ng confirmation mula sa general, at paparating na ang inaasahang tao na pinili nila. Sa una nagulat din ito at parang ayaw tanggapin, pero sa huli ay sumang-ayon na rin siya. Naghihintay lang man din ang magkakapatid sa loob ng mansyon at habang naghihintay ay nagkausap-usap muna din sila at ilan ay inaaliw ang mga sarili nila. Sa gate naman ng mansyon ay may isang magarang kotse ang pumasok, kulay itim at swabe ang pagpapatakbo niya nito. Pagkarating mismo sa mansyon ay napahinga siya ng malalim at cool na lumabas doon at hindi tinaggal ang shades na suot niya at sinalubong. Ang ginoong pagtatrabahuhan niya. Ikaw ba yun, Hiha? Pagsisiguro ni Don Exor. Ako nga po. Sabay pikito ng isang id at maskara na ginagamit niya na magpapatunay na siya nga ang inaasahang bisita nila. Nako, mukhang ang bata-bata mo pa ah. Ang galing. Ako nga pala si Theodoro Von Exor. Lolo na lang tawag mo Hiha ah. Nakangiting pakilala nito. Ngumiti na rin siya at tinagap ang kamay ng matanda sabay mano na rin. Secret Agent Officer Jessica Ann Pelandez po. Jessie na lang. Pakilala niya. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa miganting bahay na iyon at di maiwasang mamangha ni Jessie sa mansyon. Ang laki naman po ng bahay niyo Lolo. Wika niya at iginala ang tingin sa loob. Napatawa bahagya ang matanda at pinanood ang dalaga na manghang-mangha sa lugar na iyon. He's been longing for a granddaughter from his only son, that's unfortunately had passed away with his wife in a plane accident in Hawaii. Kaya natutuwa siya sa dalaga na kasama niya,
magaan kaagad ang loob niya dito at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito sa mga apo niya. Pagkarating mismo sa sala ng mansyon ay sabay na nagsitayuan ang mga apo niya nung makita ang lolo nila na pumasok at nagtaka kaagad nung makita ang babae na parang kidad lang ng panglimang kapatid nila na si Sed, at siya naman tong napataas din ang kilay pagkakita dito. Sino yan, Lo? Anak na naman daw ni Dad sa iba. Direktahang tanong ni Shin. No, Shin, this is the person who saved your brothers in that kidnapping. Napaha. Nalang sila at di makapaniwala sa sinabi ng lolo nila. Any proof? Baka hindi siya yun, nagkukunwari lang, Lo. Singit ni Shin. I have proof, Mr. Exor, matamang sagot nito sabay palabas ng eye. Di at maskarang ginagamit niya palagi tuwing nasa eksena siya. Mas lalo silang namangha dito. Pero mas tumindi ang pagkainis ni Shin sa kanya. Pagkatago niya ng id at maskara niya ay napalingon siya sa mga maids na nagdadala ng mga gamit niya paakyat, pero agad siyang na-alerto sa isang case na dala ng maid at mabilis itong pinahinto. Teka, malakas na sigaw nito kaya nagulat na lang din sila at ang maid ay agad nang retawd sa takot. Nakangiting nilapitan siya ni Jessie at kinuha yung case sa kanya. I'll take this. Ako na lang magdadala. Saad nito. Nakahinga naman ng maluwag ang maid at tinanguan niya lang ito tsaka naman siya bumalik sa pwesto biye kanina at agad humingi ng paumanhin kay Don Exor. Ayos lang hiha, pero pwede bang matanong kung anong laman yan? Bakit inagaw mo pa doon sa maid namin? Tumanggo naman siya at nilapag sa lamesita na naruroon ng case at dahan-daang binuksan. Napasinghap naman sila ganun din ng assistant ni Don Exor nang malaman kung ano yung laman ng case. Ang dalawang baril na palagi niyang gamit at dalawa ding handgun na kulay itim ang nasa left side ng case at ang nasa right naman ay dalawa Swiss knife at ilang magazine ng mga baril na dala niya. Maliliit lang ang mga yun kaya kasya sa case. Diba delikado yan? Why are bringing such deadly weapons here? Hiyaw ni Sed. Just for safety at gagamitin ko sa pagduduty at pagtuturo ko sa inyo. If you don't follow me, you'll get a piece of this deadly weapons you're saying. Simpleng sagot niya na nakapagpalunok ng sabay sa kanila kasama na rin si Don Exor. Di naman siya makareklamo dahil alam ang alam ni Jessie ang ginagawa nito para sa trabaho niya. So Jessie, I know you're tired na hiha. So why don't you rest for a while today? And tomorrow, you can start with their training. Sabay tingin sa mga apo niya na halata ang kaba sa mga mukha. Oo nang nga miss. Jessie, sang-ayon ng assistant nito. Yes, Sian, Shane and Lemuel. Dalhin niyo na si Jessie sa magiging room niya. Utos nito sa mga apo niya. And the rest of you stay here, may sasabihin ako sa iyo. Takot man ay sinamahan ng tatlong magkakapatid si Jessie sa magiging kwarto niya at panay ang sulyap nila sa case na dala nito at kasunod nun ang paglunok nila. Agad naramdaman at napansin iyon ni Jessie kaya napapangisi na lang din siya at napahinto. Kaya, napahinto na rin yung tatlo at may kaba na humarap sa kanya. Don't be scared of me, sirs. Walang mababaril kung walang gagawa ng kalokohan sa inyo. Yun lang. Sambit nito na mas lalong nagpakaba sa kanila at pinagpatuloy ang paglalakad. Grabe tong babaeng ka, nakakatakot. Pag-uusap ni Sian at Lemuel sa mahinang tono. Alam ko kuya, pero wala tayong magagawa. Siguro naman mabait siya Mabait naman po ako, kapag mabait kayo. Salamat po sa paghatid. Nagulat pa sila sa biglang pagsalita nito at narinig pa ang pag-uusap nila. Tsaka siya pumasok sa room niya. Pangatlong kabanata. Jessica's POV. Grabe lang, alam kong mayaman sina Don Exor, pero di ko aakalain ganito kay Amon Mansion ba talaga or palasyo. Ang laki-laki-laki ng bahay nila. At tong kwarto ko parang pinagsama na yung laki sa kwarto namin ni Kuya Derek at Kuya Daniel sa laki Highs, namimiss ko na kaagad sila. Bakit pa kasi kailangan dito pa ako mamalagi? Flashback. Yuyu, tulungan mo naman kami Ayaw kaming pansinin ni Tera at Penelope Sumugod sila dito sa kampo para lang humingi ng tulong sa problemang pag-ibig nila. Abat naman. Kuya, kung may problema kayo sa pag-ibig nyo,
Wag ako, ang mga tinutulungan ko lang ay yung nga taong delikado ang kaligtasan. Malamig kong saad tsaka sinarado ang isang folder na binabasa ko kanina at nilagay sa isang shelf sa likuran ng mesa ko. Ay, sama naman netong ni Yuyu. T3 T. Seryoso, sino ba mas matanda sa amin? Kung magpakyut mga tae. Ang papangit rin naman. Seymour joke lang yun, ang popogi kaya ng mga pinsan ko. Talk talk talk. Napatingin ako sa pintuan at nakita ko si Kuya Mike, agad siyang nagsaludo at nag-report. Ma'am, pinapatawag po kayo ni General Javier sa opisina niya. Saad niya. Napatingin din ako kina Kuya Daniel at Kuya Derek na ng osar na naman. Halayuyo, may ginawa ka no? Agad kong inabot yung baril ko na kinatahimik nila. Inaasar ko pang naman sila tsaka ko nilagay sa lagayan na nasa bewang ko at lumabas ng opisina ko. Formal akong pumunta sa opisina ni General Javier at nag-report. Jesse, upo ka muna. Teka, asan pala mga pinsan mo? Narinig ko na pumunta daw sila. Dito, nakita mo. Panimula niya. Prente naman akong umupo sa kaharap na upuan sa mesa. Nya, nandun po sa opisina ko, nangungulit na naman. Walang emosyong sambit ko at tumingin sa kanya. Umalaklak lang siya tsaka samandal sa upuan niya. Anyway, dumiretso na tayo sa main reason kung bakit kita pinatawag dito. Agad sumeryoso ang mukha niya at agad naman yung lungkot. Baby girl, tumawag sa atin yung sekretarya ni Don Exor. At pinaliwanag na niya sa akin lahat. Kailangan nila ako para magbantay at magturo sa mga apo niya. At isa pa pala, sila naman talaga binabantayan ko palagi kasi alam kong maraming banta ang pamilyang yun, ang kayamanan lang naman nila ang pakay na nga nagbabanta sa kanila. Habang nagsasalita si Uncle ay bakas ang lungkot sa boses niya. Yes, Uncle ko si Jen. Javier, sila na ni Auntie Samantha ang tumayong pangalawang pamilya ko pagkatapos ng nangyari noon. Why do I have to stay at their place? Pwede naman akong punta na lang dun Reklamo ko. Magbabantay ka nga sa kanila, baby girl. Pasensya na, pero trabaho natin ta. Sumumpa na tayo na kahit anong mangyari ay isipin natin parati ang kaligtasan ng nakakarami na palunok ako sa sinabi niya at huminga ng malalim. Okay. Mainan sambit ko. Narinig ko ang pagtayo niya at lumapit sa akin. Mag-iingat ka dun, Yuyu At, huwag muna mag-boyfriend. Alam kong magagandang lalaki ang mga apo ni Don Exor at matitinik daw yun sa mga chicks. Huwag ka munang mahulog sa mga yon. And now he sounds like a father. Napailing na lang ako. Kailan ba ako nagkagusto sa mga lalaki, Uncle? I've never been attracted to men's. All I see is my job throughout my life now. I have no time for such nonsense thing. Hehe, baka lang Yuyu. O siya, umuwi ka ng maaga, tulungan mo tiya mo na mag-ayos ng mga gamit mo. Pasensya ka na talaga at minamadali kasi nila Tumanggo na lang ako at sinunod ang sinabi niya. Pagtatapos ng flashback, agad ko namang nilapag sa kama yung case na dala ko at napaupo. Di ko pa rin maiwasang mapamangha Napahugot ako ng malalim na hininga tsaka isa-isang inayos ang mga gamit ko rito. I'll be staying here, I don't know how long though. Nilabas ko ang dalawang picture frame na palagi ko minamatsagan tuwing nangungulila ako. Picture naming pamilya at pamilya ng tito ko na kasama ako. Hanggat nabubuhay ako, laking pasasalamat ko talaga sa kanila dahil kinupkup nila ako ng buo at inarugat tinuring na parang pamilya. Riing. Agad kong kinapa ang cellphone ko at tiningnan kung sino ang tumawag. Gumuhit kaagad ang ngiti sa labi ko nang makilala ko kung sino. Auntie calling. Auntie, bakit po? Nandyan ka na ba? Mag-iingat ka palagi, baby girl Kumain sa tamang oras, at tsaka yung mga vitamins mo. Wag muna, boyfriend. Auntie naman, wala po akong balak na ganon. Say asterisk, namimiss ko na po kaagad kayo. Miss na miss ka rin namin, Yuyu. Kuho di mo man lang kami tinulungan doon kay Tara at Penelope. Kuya Dan at Kuya Derek. Napapailing na lang ako sabay ngiti. Problema nyo yan, wag nyo akong idamay. Single ko. Ha 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 ha. Wala kayo. Rinig kong pang-osar ni Tito sa kanila. Kuho mama si Papa Hay nako ka talaga, Greg, papaiyakin mo pa mga anak mo
Napapangiti na lang ako sa naririnig ko. Kahit kaipan talaga masaya ang pamilyang ta. Sam naman, paalisan mo na nga mga yan. Ang linggay at sagabal eh. Hala, si Papa may balak. Hahapatama na, may yuyo na tayo, ayoko ng dagdag na kapatid. Halakhak nilang dalawa. Let's kayo. Magsilayas na nga kayo. Dami ko pang gagawin. Ikaw, pumunta ka ng kampo baka hinahanap ka na Ron. At kayong dalawa, magsipasok na kayo sa mga trabaho nyo. Sigaw ni Auntie at kasabay nun ang mga yapak ng mga paa na tumatakbo. Napahalakhak na lang ako. Auntie kalma lang po. Haha, sige po Auntie baba ko na ta. Mag-aayos pa po ako dito eh. I miss you po, mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin baby girl. Miss ka na namin kaagad. At naputol na ang tawag. Di Perren maalis ang ngiti ko, naalala ko Perren ang kakulaitan nila. Tok tok. Napatingin ako sa pintuan may pumasok na 3 maid. Ma'am kami po ang magiging maid nyo, kung may kailangan po kayo paabilan po kayo. Sa isa sa amin. Sambit nung unang maid na pumasok. Banta ko parang mga mas matanda pa sila sa akin I'm just 17 years old. Yet I'm on a major and dangerous job now, I worked hard for this title I have. Kahit na menor de pa lang ako matagal na ako sa serbisyo. Hindi na rin nakaangal sila, uncle dahil persigido ako sa kagustuhan ko, pero doble ingat parent sila sa akin. Alam rinta ng mga nakakataas at kahit sila, walang nagawa sa akin. Gusto ko ang ginagawa ko at nakakatulong ako sa marami. Pakitulong na lang na ayusin ang mga gamit ko. Salamat. At pagkasabi ko noon ay nasilapitan sila sa akin at isa-isa at dahan-dahan silang gumalaw. Parang takot na may magalaw o may makalabit sila sa magamit ko, na puro mga damit ko lang naman yun. Isang case lang naman ang dala ko sa mga kinkailangan ko talaga sa trabaho ko Pagkatapos nila akong tulungan ay lumabas ako ng silid ko at gumala sa buong mansyon. Pwede rin naman daw kasi sabi ni Lolo na maglibot ako para ma-familiarize ako sa buong lugar. Haha, hiyat saluhin mo. Napalingon ako at kasabay nun ang pagkabunggo namin. Pareho kaming natamba kaya agad kaming dinaluhan ng mga maid na kasama ko. Nang makilala ako nung 2 apo ni Lolo ay napatahimik sila at nakayuko. Di pasensya na pipo at nanabunggo ko kayo. Yutal na sambit niya. Matiin ko lang silang tiningnan at inabot ang bowl ang pinaglalaroan nila. Nagkatinginan pa silang dalawa at sabay na kinuha sa akin yung bola pero hindi Perren umaalis. Kaya napatingin ako sa kanila. Kung tansyahin, parang kaedad lang nila siya kung nandito siya ngayon. Kaya lumamlam ang tingin ko at biglang naalala siya. Next time don't play in the hallway. Mariing sambit ko na kinatango nila. Tsaka na sila umalis kasama ang isa sa mga maids na kasama ko kanina. Halata sa galaw nila na natakot sila sa Aiken. I didn't meant to scare them. Ula. Pang-4 na kabanata. Jesse's POV. Tahimik lang kaming kumakain at tanging tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig mo sa amin. Ramdam ko ang mga pasulyap-sulyap ng mga apo ni Lolo sa akin habang tahimik akong kumakain. Staring is rude, continue with your food instead. Biglang sambit ko. At kita ko sa peripheral vision ko ang pagkabigla at pagtitinginan nilang siyam at pinagpatuloy na lang nila ang pagkain. Maski si Lolo ay napapailing na lang. So, Jesse hiha, nagustuhan mo ba ang room mo? Biglang sambit ni Lolo. Kaya napaangat ako ng tingin sa kanya at ngumiti ako bahagya. Yes Lolo. Thank you, it looks like na pinaghandaan talaga. But you shouldn't, hindi naman ako talaga magtatagal diba? Ramdam ko ang titig nila sa amin ni Lolo at alam ko ang isa tagos hanggang kaluluwa ko na ang tingin. Masama timpla sa akin nung isa. We do. Pero, I hope na tumagal ka naman. Ngayon lang ulit may babaeng bisita dito. Sambit niya at ngumiti din bahagya sa akin. I can see na gusto niyang may babaeng pamilya sila na nandito. Alam ko na wala silang babaeng miyembro ng pamilya. Alam ko dahil pinag-aralan at manatyagan ko sila noon pa man. Wala bang mga kasintahan ng mga apo niyo? Sambit ko at rinig ko ang pagkaubo nila. Kaya ngumiti ako ng palihim. Hindi naman nila dinadala dito
Malungkot na banggit niya kaya napatingin ako sa mga apo niya na nakatingin din pala sa akin. Bakit hindi mo dinadala ang mga girlfriend mo dito? Gusto silang makilala ng lolo mo. Simpleng sambit ko. We don't have any. Nabigla naman ako sa sinabi nila. Imposible. Sa gagandang lalaki nila. Walang syota. Yes, alam ko lahat ng impormasyon sa kanila, except lang siguro sa buhay pag-ibig nila. Wala talaga akong gana sa mga ganun eh. Napatingin ako kay Clyde na agad umiwas ng tingin. I know he's a certified playboy sa eskwelahan nila. I know lahat sila mga matinik sa chicks, baka wala talaga silang sineseryoso. Tumanggaw-tango lang ako at pinagpatuloy ang pagkain nang biglang nagsalita si Lolo na kinaubo ko na talaga. Parang nalunok ko ng buo yung kinain ko. How about you, Hiha? May boyfriend ka na. Ubo-ubo asterisk ubo-ubo. Jesus, are you alright? Nag-alalang sambit niya sabay abot ng tubig sa akin at diniretso ko naman ininom. Nakahinga naman ako ng maluwag doon. Don't ask that question again, Lolo. It gives me goosebumps. Sambit ko at pinagpatuloy ang pagkain, napatingin naman ako dun kay Sed na nakangisi sa akin, sinaman ko lang siya ng tingin. So, wala nga. Magandang bata ka, Hiha, pero tama nga yan. You're still so young for that. Sumang-ayon lang ako sa sinabi ni Lolo at pinagpatuloy ang pagkain namin. Pagkatapos ng dinner ay dumiretso kaagad si Lolo sa opisina daw niya dito sa bahay nila at naiwan kami ng mga apo niya dito sa sala na matiim lang na nakamasid sa akin habang nanunood ako ng TV. Haven't I told you, staring is rude. Sambit ko sabay tingin sa kanila na kinabigla nila. You're not that beautiful so we can stare you all the time. Sabat ni Sed, tiningnan ko lang siya at hindi na pinansin. Cedric. Saway sa kanya nung kuya niya na si Sian. Hinayaan ko na lang sila nang bigla na silang yumangay at may kanya-kanya ng gawain. Pinanood ko lang sila at napatitig ako dun sa kambal na naglalaro ng past nila. Napangiti na lang ako sa loob-loob ko. Mahilig din kasi siyang maglaro ng past noon. Siguro kung nandito ka, may mga bago kang kalaro ngayon. Baka matuno mga kapatid ko niyan. Napalingon ako sa nagsalita na si Benedict. Sorry. May naalala lang ako sa kanila. Sambit ko at tumingin ulit sa kanila. At tumayo na ako. Listen up. Sambit ko at pumalakpak pa ng isang beses para makuha ang atensyon nila. Bukas tayo magsisimula, gumising ng maaga. If you don't, then, you will know what will happen. Sabay ngisi ko at umakyat na sa room ko kasama ang tatlong maid. It's 6 na in the morning. At pinagpaalam ko na ang lahat ng gagawin ko ngayon kay Lolo. So walang matataranta ngayon. The hallway is so quiet. Hindi pa rin gumigising ang mga prinsepe. So agad kong pinindot ang fire alarm at agad umalingaw ang ingay nito sa buong mansyon. Walang nagtaranta except sa Siyam na bagong gising nagmamadaling. Lumabas ng mga rooms nila. You're late. Singgal ko sabay laro ng Swiss knife na hawak ko. Kita ko ang paglunok nilang lahat at nakatitig sa isang matalim na bagay sa kamay ko. Ilang minuto rin ang nakalipas ay nawala na ang alarm. It's 6 na in the morning. Bakit mo kami ginaisem? And what the? Ring lang the fire alarm. Baka atakihin si Lolo sa ginawa mo. Galit na sigaw ni Sed at nagmamarcha palapit sa akin. Agad kong hinablat ang baril ko at tinutok sa kanya na kinahinto niya. Watch your voice, young man. I don't think twice to shoot you. Sambit ko. At muli ay nakita ko ang paglunok nila. Sinaman niya lang ako ng tingin at umatras. Miss Jessica, di pwede ang mga deadly weapons dito. And if you'll kill one of us, it's against the rules in this house. Angal ni Lemuel. I know. I'll give you 10 minuto to prepare and immediately pumuntang training room. Late will have their precious punishment. Go! Simpleng sambit ko at agad nagkansra pa sila na tumakbo papasok ulit sa mga rooms nila. Ako naman ay pumuntang training room at inayos ang lahat ng kakailanganin namin. Pang-5 kabanata. Jessie's POV. Ungol. Ouch! Dahan-dahan. Ang lakas naman, Keith, hinaan mo lang. Aray, teka wag dyan. Napasapaw lang ako sa noo ko at inalis yung maskara ko.
Napatingin ako sa kanila na nagrereklamo dahil sa sakit ng katawan. We just finished training for today. Halata na hindi na nasanay sa sakit ng katawan ng mga ta. Pinunot ko na lang ang Swiss knife ko at tumarget sa isang dashboard. Bullseye. Natahimik silang lahat dahil sa pagbaon ng knife sa dashboard na 10 talampakan ng layo sa akin. Kung ganyan kayo magreklamo, madali kayong matatalo. Just feel the pain, huwag niyong ipagsigawan. Sambit ko at tiningnan sila. Masamang tingin lang ang pinukol nila sa akin at pinagpatuloy ang pagdaing pero mahina lang. Pero ramdam ko pa rin ang titig ng isa, sunog ang kaluluwa ko sa isang ta. Cedric. Tawag ko. Natahimik naman sila at sabay na napatingin sa kapatid nilang tinawag ko. Tumayo lang siya at siya mismo ang naunang pamwesto para makipaglaban. Inalis ko yung belt at dumalo sa kanya. I don't like you. Tanging sabi niya at pamwesto. Don't worry, feelings mutual. Sabi ko at agad napaiwas sa atake niya. He's fast, but I'm faster. Umatake siyang muli at agad kong iniwasan iyon sabay hablot sa braso niya at inipit sa mga braso ko. At saka ko rin inipit ang binti niya at pinatumba. Pero malakas ang kapit niya sa akin kaya nasama ako. Whistle, do you know, you both look great. Napatingin ako kay Shin sa pagsabi niya nun at binalingan ang pwesto namin. Nakadagan ako sa kanya at pati siya nagulat din. Kaya mabilis akong tumayo at tutulungan sana siyang tumayo kaso, tinabig niya lang ang kamay ko. 3:00 in the afternoon, we will continue with our training. Sambit ko at kinuha ang belt ko sabay labas sa training room. Nakapagpaalam na rin ako kay Lolo kanina na aalis muna ako ngayon. Bibisitahin ko sila. Hi, Nay. Bati ko sa kanila pagkapasok ko sa barong-barong na tinutuluyan nila. Ate Jessie. Nanay, nandito po si ate. Hiyaw ni Baknoy at lumapit sa akin. Agad ko namang inabot ang dala kong pagkain sa kanya. Matamis na ngiti lang ang binigay niya sa akin tsaka siya tumakbo papunta sa sala nila. Anak, mabuti at napadalaw ka. Pupunta ka ba sa kanila ngayon? Napabilang ako sa isang may edad ng babae na kakalabas lang ng kusina. Opo, Nay, dumaan lang po ako sa inyo. Gusto ko po kasi kayong makita. Sambit ko at nagmano sa kanya. Pagpalain ka ng Diyos, anak. Bika niya pagkatapos kong magmano sa kanya. Konting kwentuhan lang kami ni nanay at saka na rin ako nagpaalam at dumiretso sa tunay na pupuntahan ko. Si Nanay Elsa, siya ang yaya ko noon. Pero ngayon dahil medyo may edad na siya ay hindi na nagtatrabaho, tanging ang 2 anak na lang niya. Pagkarating ko ay agad kong kinuha ang mga bulaklak at dumiretso kung nasaan sila. Malungkot akong umupo at nilapag ang mga bulaklak na dala ko. Jania Mariel J. Tel Andes, 1985 hanggang 2008. Alfonso E. Tel Andes, 1980 hanggang 2008. Chard Felix J. Tel Andes, 2003 hanggang 2008. Agad na may tumulong luha sa mga mata ko pagkabasa ko ulit sa mga pangalan nila. Kasabay nun ay ang pagpatak ng tubig mula sa kalangitan. Tinadaluhan pa ata ako. Ma, Pa, Red. Kamusta na kayo? Pasensya na at ngayon lang ulit si ate, Red a. Kausap ko sa kanila at inayos ang bulaklak niya. Alam mo, may nakilala ako. Siguro kung nabubuhay ka, magkasing edad lang kayo nun ngayon. Kambal sila, kagaya ni na Kuya Derek at Kuya Daniel. Sabay punas ko sa basang mukha ko. Pero wala parent dahil sa ulan ngayon ay mababasa at mababasa parent ako. Makukulit parent sila, Uncle, Maria. Di parent nagbabago. Minahal nila ako ng lubos na parang anak nila ako ni na auntie. Pasensya na kayo kung ganito ang naging kinahahantungan ng buhay ko ngayon. Alam kong delikado tong trabaho ko, pero at least nakakatulong ako sa kapwa ko, diba? At alam, niyo rin ang isa pang rason. Sabi ko at pinaglandas ang kamay ko sa mga lapida nila. Kilala ako ng buong bansa bilang officer. Mas, pero secret lang natin taa. Sige, secret lang. Nabigla ako at mabilis na napalingon sa nagsalita. Si Benedict, may dala siyang payong at nakatitig lang sa akin. Bakit ka nagpapakabasa? Magkakasakit ka niyan. Sambit niya at dinaluhan ako. Ayos lang, malamig na sambit ko at tumayo at tiningnan sa huling pagkakataon sila mama,
Papa at Jared. Maglalakad na sana ako nang pinigilan niya ako. Ulila ka na pala. Sambit niya at hindi inalis ang tingin sa lapida ng pamilya ko. Inirapan ko lang siya at pilit na inaalis ang pagkakahawak niya sa akin. Bitiwan mo ako. Matigas na sambit ko at buong puwersa na inalis yung pagkakahawak niya sa akin. Kuya, fair na. Napatingin din ako sa nagsalita. Si Cedric nando doon, nagulat din siya nang makita ako at agad ding bumalik sa walang emosyon ang mukha niya. Sumabay ka na sa amin, Miss Jessie. At may nagsalita na naman. Si Shin, kasunod niya sina Lemuel at Sian. I have my car. Mauna na kayo. Huling sambit ko at naglakad na sa gitna ng ulan. Mabilis akong tumakbo papunta sa sasakyan ko at pinanood sila na naglalakad na rin. Siguro binibisita rin nila ang mga magulang nila. Alam kong dito rin nilibing yun eh. Umuwi muna ako kina auntie at nadatnan ko na naman na nagkukulitan sila sa sala. Yuyu, bakit basa ka? Agad na salubong nila sa akin. Pinigyan pa ako ng towel ni Kuya Derek. Malamang kuya, nabasa ng ulan eh. Pagbabara ko sa kanya. Tinuwanan lang siya ni Kuya Derek, kasabay din ng pagbulusok na paglapit ni auntie sa akin. Baby girl, bakit ka naman nagpaulan? Hala, magbihis ka muna. Magkakasakit ka niyan eh. Sambit niya at kinaladkad ako paakyat sa kwarto ko dito. Naligo at nagbihis na nga ako, tsaka bumalik sa kanila na nasa sala parent at nagtatawanan. Wala si uncle, siguro nasa kampo pa. Yuyu, eto o hot choco. Tamang-tama sa malamig na panahon. At yakapsul mula sa gwapo mong kuya. Sambit ni Kuya Daniel tsaka ako niyakap, kasunod naman si Kuya Derek na nakisali rin. Pag ako hindi makahinga, ibunuhos ko tong hot choco sa inyo. Pagbabanto ko, tumawa lang si auntie nung mabilis na humiwalay sa akin yung dalawa. At kagaya ng dati habang nandun ako sa bahay ay napuno ng kulitan, tawanan at barahan ang nangyari. Namiss ko ang ganun kahit isang araw pa lang kaming hindi nagkasama. Hindi rin naman ako nagtagal doon kasi bumalik na ako sa mansyon at pinagpatuloy ang training ko sa mga apo ni Lolo. Pang-anim na kabanata, Jessie's POV. 3 araw na ang nakalipas nung lumipat ako dito sa mansyon ng mga Exor. At 2 araw na rin ako nagtuturo at nag-insayo sa kanila. Pero hindi pa rin maiwasang hindi bumalik sa kahit nasa ibang trabaho ako. Tinatawagan kasi ako para pumunta sa crime scene at tumulong dahil hindi nila kaya. Kagaya ngayon, nandito ako sa liblib na lugar. Sa labas neto ang mga pulisya at ilang militar na nakapalibot sa buong lugar at hinihintay ang paggalaw ko. Mag-ingat ka. Paalala ni Uncle sa akin gamit ang isang maliit na parang telepono na gamit para makipag-communicate kami lahat. Sige po. Huling sambit ko at kinasa ko na ang 2 baril ko. Maliksi at dahan-dahan akong pumasok sa bandonadong bodega dito sa gitna ng gubat. May report na may nagre-recruit ng mga batang lansangan tsaka ginagamit upang gumawa ng krimen. At nasagap din na pinapagamit nila ang mga bata ng iligal na droga. Pilasan nyo. Babagal baga. Rinig kong sigaw ng mga kalalakihan sa loob. Umakyat ako sa 2 palapag at nagmatsyag ng maigi. Mabuti at naligay ko yung silencer ko para in case na may makasalubong ako. Mula dito sa 2 palapag, kita ko ang pagmamaltrato nila sa mga bata sa loob. Sinasaktan at pinapagamit ng mga droga. Mga walang awa. Habang naglalakad ako ay may ilan akong nakakasalubong kaya walang alinlangan ko silang pinapatahimik. Nang makababa ako, humanap ako ng pwedeng mapasukan ng mga kasamahan ko sa labas para sa malaking enkwentro mamaya. Sa East Wing at South Wing na mga pinto, bukas yun. Doon kayo pumasok. Report ko. Salamat po nagpatuloy na ako na maghanap ng pwedeng patahimikin habang naghahanap ng tiyempo upang sumugod ng tuluyan at mailigtas ang nga bata. Hoy, sino ka? Patay. Booking na. Agad ko yun pinaputukan at nagsilabasan rin upang tirahin ako. Maagap akong naghanap ng mapagtaguan at nakipagputukan sa kanila. Sigaw ng mga bata. Isa-isa kong pinaputukan ng mga nasa 2 palapag. At nung makalabas ako sa tinataguan ko ay may sumipa sa akin kaya napadapa ako. Nakatutok sa akin ang baril niya, agad kong tinungkod ang kamay ko at sinipa ang baril niya at nagmano-manong makipaglaban sa kanila.
Nadaplisan pa ang braso ko ng mga matatalim niyang kuko sa pag-atake sa akin. Todowas muna ako sa mga suntok niya at nang makahanap ako ng tiyempo ay sinuntok ko siya sa sikmura at likuran. At pinatulog na rin. Napahawak ako sa braso ko na nagdudugo, letsel ang talim ng mga kuko. Agad kong pinulot ang 2 baril ko at nagpatuloy sa pakikipagbakbakan. Nakapasok na rin ang mga pulisya at pinagpupulot at dinakip ang mga natirang kriminal. Tumalo naman ako sa mga nag-a-assist sa mga bata upang mailabas sa bodega. "Ma'am, nasugatan po kayo." Lapit sa akin nung isa sa mga tauhan ko. "Ayos lang, pakitulungan sila sa mga bata." Sumunod naman siya sa sinabi ko at ako mismo ang lumapit sa mga doktor na naruroon at agad nila akong ginamo. Natanggal talaga yung balat ko sa pagkalmot niya. Arg! Daing ko nang dumampi ang bulak sa sugat ko. Tiniis ko ang sakit habang ginagamot ako. Lumapit pa sa akin si Uncle para tingnan ang kalagayan ko. "Ginawa mo ang mahusay na officer." Ngumiti lang ako sa kanya. Nagpaalam na rin ako sa kanila dahil kailangan kong bumalik sa mansyon. Agad kong tinanggal ang maskara ko at sinuot muli ang jacket ko para itago ang benda na nasa braso ko. Medyo mahapdi pa pero wala sa mga sugat na natamo ko noon pa. Pagkarating ko ng mansyon ay may ilang dumalo sa akin at binigay ko ang susi ng kotse. Dumiretso muna akong kampo para makapagbihis kanina bago ako pumunta dito. Mahirap na baka makilala ako ng mga ilang tauhan na nandito. Pagkapasok ko ng mansyon ay nadatnan ko sila na nanonood ng TV, at ang pinalabas ay ang krimen at pagsalakay namin kanina. Umubo lang ako para makuha ang atensyon nila. Unang nagsitayuan sina Kuya Lemuel, Kuya Shin at Kuya Sian tsaka lumapit sa akin. "Ayos ka lang. Ang galing mo ah. Nasa likay mo yung bodega at nailigtas yung nga bata." Puna ni Kuya Shin. Ngumiti lang ako bahagya sa kanila. Napatili ako nung hinawakan ako ni Kuya Lemuel sa braso. "Ayos ka lang." Alalang tono nito. Hinawakan ko lang yung braso ko tsaka napatingin sa kanila. Mabilis na inangat ni Kuya Sian yung sleeve ng damit ko at bumandere kaagad ang benda doon. "Nasugatan ka. Mabuti naman at iinagapan ka agad. Delikado talaga yung trabaho mo." Singit ni Ben at lumapit din sa amin, gayon din ang iba puwera kay Sed na nanatiling nakatayo lang malapit sa sofa. "I'm fine. You don't have to worry about me." "Well, we don't." Sagot ni Sed, nakita ko ang pagpukol ng sama ng tingin ni Kuya Shin sa kanya. Umirap lang siya at naupo sa sofa at nilaipat ang palabas. Ring. Agad kong binunot ang cellphone ko at sinagot ang tumawag, lumayo ako ng konti sa kanila bago nagsalita. "Yuyo, napanood namin ang balita, ayos ka lang. Wala bang masakit sa'yo? Ang astig talagang yuyo namin." "Kuya Derek." "Ako naman. Akin na yuyo, ang galing-galing mo talaga." "Kuya Daniel." Pinakinggan ko lang sila tsaka rin ako sumagot bago ko binaba ang tawag. Umalik na rin ako sa kanila na pinag-uusapan ang nangyari kanina. Napangiti ako nang purihin ako ng kambal, siguro ganito rin si Red kapag nandito siya. Magiging masaya siya sa akin. Nandito kami sa game room nila. May kanya-kanyang mga ginagawa. Ang 3 kuya kasama si Sed ay naglalaro ng billiards. Yung kambal naglalaro ng video games kasama si Chester. Si Clyde nagigitara habang si Ben nagpapiano. Lumapit ako kay Clyde habang nagsastrum siya. Nabigla pa nga at napahinto nang mapagtantong tumabi ako sa kanya. "Continue." Tanging sambit ko. Tumango lang siya at nagitara ulit. Masarap sa tenga habang gumagawa siya ng musika sinabayan pa ni Ben na nagpapiano. Nasa kalagitnaan ng pagsastrum at pagkanta sina Ben at Clyde nang tawagin ako ni Kuya Lemuel. Kaya lumapit ako sa kanila. "Marunong kang mag-billiards." Napailing naman kaagad ako, inabit niya sa akin yung parang stick. Wala talaga akong alam sa billiards thingy eh. "Turuan ka ni Sed." "Ano? Ikaw tumawag dyan, ikaw magturo." Pagsusuplado niya. As if naman gusto ko rin magpaturo sa kanya. "Haha. High blood ka, napaghahalataan ka eh. Halika Jessie, turuan ka namin. Pero wag mong ihambalos sa amin yan ah. Masakit yan eh." Paalala niya, tumango lang ako at sinunod lahat ng sinabi niya kung paano laruin ta. Pero sadyang palpak talaga ako, kaya tumigil na lang ako.
Pinanood ko na lang silang maglaro. Magka-partner sina Kuya Sian at Sed, habang sila naman ni Kuya Shin at Kuya Lemuel. Pinapanood ko lang sila habang naglalaro. Pero ramdam ko ang titig ng dalawang pares ng mata sa akin. Napalingon ako kina Clyde at Ben, tama nga ako. Nakatingin sa akin si Ben habang humahawak ng gitara at nakangiti pa. Tinaasan ko lang siya ng kilay tsaka inirapan, sunod ko naman tiningnan si Sed na masamang nakatingin sa akin. Kaya sinaman ko din. Siya nang tingin. Pang-7 kabanata, Jesse's POV. Nandito kami sa eskwelahan nila. Kinausap ko na si Lolo sa ganito, gusto niya mang i-home study na lang ang mga apo niya. Pero tumutol na ako, hindi sila makakapag-aral ng mabuti kung ganun eh. Nagpatawag din ako ng dagdag na kasama ko para magbantay sa kanila. Pinasuot ko ang magkakapatid ng isang kwintas na may tracking device. And as for Kuya Sia na may trabaho sa opisina, pinasuot ko din ng tracking device at may nagbabantay rin sa kanya ng mga bodyguards niya at isang tauhan ko. For Kuya Shin na doktor sa ospital nila, gayon din may tracking device at bodyguards. And for Kuya Lemuel na engineer, same. Malaki ang university na pinapasukan nila kaya kailangan ko talaga ng tulong. Di ko kayang bantayan lahat sila sa parehong oras. Pumunta akong high school department kung nasaan yung Kambal at si Clyde. First year yung Kambal at third year naman si Clyde. Sumilip ako sa isang classroom kung nasaan yung Kambal, matiim silang nakikinig at kung minsan ay may ilang kalokohan na ginagawa. Pumunta rin ako sa classroom ni Clyde at kita ko kaagad ang babaeng inaakbayan niya at nilalandi. Naku tong batang ta. Di na ako magugulat isang araw kung susugudan niya ng mga babae niya. Nang makita niya ako ay mabilis niyang inalis ang pagkakaakbay dun sa babae at umayos ng upo sabay nakinig dun sa teacher niya. Napangisi ako sa biglang pag-iwas niya at tila naging maamong tuta at tila nasa guro niya ang buong atensyon niya. Tanghal iyan. Sa university canteen kami nagtipon lahat. Sabay na kumain at agad silang nagkausap-usap tungkol sa pag-aaral nila. Ako naman tong nakikinig lang sa kanila pati na rin ang mga bulungan ng ilang estudyante na nakamasid sa akin. Sino yung babaeng yun? Bakit niya kasama yung Exor Brothers? Maybe, girlfriend ng isa sa kanila. Ang swerte naman, nakakasama niya ang Exor Brothers. Jessie, eto o. Try mo, binake ko yan kanina sa culinary class namin. Wika ni Ben sabay latag ng mga cupcake sa harapan ko. Girlfriend ni Ben. Siguro, napakaswerte. Siya ang babae ni Ben. What? Ngayon lang natin yan nakita ah. Wala ring news na may nililigawan si Ben. Siguro gold digger. Agad kong kinuha ang isang cupcake at tinayre doon sa babae na sinabing gold digger ako, sapol sa mukha. Nagkalat yung ice ng sabay tawanan ng nga estudyanteng naruroon. Masarap. Huwag kang magsalita, as if kilala mo ako, pagsisisihan mong kakalabanin ako. Yun lang. Sabi ko at umupo. Tahimik pa rin ang magkakapatid ng makaupo. Kinain ko yung cupcake ang pinapanood lang nila ako. Ulat pa rin ang mga mukha habang nakatingin sa akin. Pero ang isa, that is said ay naka-poker face lang sa akin at kumain ng tahimik. If he don't like me, so I don't like him either. Kahit alam kong takot sa akin ang mga kapatid niya ay hindi sila nagrereklamo na kasama nila ako. Tanging ang tatlong kuya lang nila ang nakakausap ko ng matagal at ang FC na si Ben lang. Masarap ba? Or baka may kulang pa? Tanong ni En pagkaubos ko ng cupcake. Not bad. Komento ko at inabot yung fresh milk na binili ko. Kita ko yung ngiti niya sa akin at kumain na rin din. Pinanood ko lang sila habang kumakain. Miss Jessie, pwede po ba patulong dito? Di ko po kasi maintindihan ng maayos eh. Kalabit sa akin ni Chester sabay pikito ng notes at aklat niya. Chester is taking up Polski, first year pa lang. Sure, I'll try. Sabi ko at lumapit pa sa kanya, inintindi ko ang mga notes niya at saka ko inexplain din sa kanya. Malaki yung ngiti niya pagkatapos kong ipaliwanag ang mga notes niya, at ramdam ko din ang titig ng kapatid niya sa amin habang pinapaliwanag ko sa kanya ang mga notes niya. And last thing. Just call me Jessie, wag na may miss. Sabi ko,
Tumanggo lang sila at tinapos ang pagkain. Nagsibalikan rin sila sa mga klase nila pagkatapos, hinatid ko pa sina Clyde at ang kambal sa high school department. Study hard, huwag muna paglalandi gawin nyo. Mariin kong tinitigan si Clyde na nag-iwas lang ng tingin, kita ko ang pamumulan ng tenga niya kaya napangisi lang ako. Ipasok na rin din sila sa mga klase nila habang ako ay pamwesto sa isang bench at nilabas yung laptop ko para tapusin ang mga na-email na trabaho sa akin. Samandal lang ako sa pader pagkatapos ng ika-3 na report. Nang may tumabi sa akin ng mga babae kaya agad kong sinarhan yung laptop ko. Estudyante ka ba rito? Tanong nung parang leader nila na babae na kulot yung buhok. Hindi, malamig na sa sagot ko. Tumaas lang ang kilay niya at sinuri ako. Then why are you here? I know hindi ka girlfriend ng isa sa mga EXOR brothers. Are stalking them. God, you're a bitch. Matiim na sagot niya. Pinagsakop ko yung kamay ko at pinatong ang braso ko sa mesa at lumapit ng konti sa kanya with my emotionless look. Are you referring to yourself? I'm not stalking them. Who are they so I'll stalk them? And who are you to talk to me? Pagtataray ko. Oh, how rude. I'm Nichlo Zaragoza. Sabay flip ng buhok niya. Nakatingin lang din sa akin yung mga alipors niya na parang ginajudge ang buong pagkatao ko. Is that all? Then get lost. Sambit ko at itinago yung laptop ko sa bag na dala ko. You are really a bitch. Sambit niya at nakita ko ang paghigpit ng hawak sa juice na dala niya. And you're going to pour that juice on me. If my laptop will get wet, I'll slap it to your face. No joke. Malamig na sambit ko. Nabigla naman siya sa sinabi ko, parang sinabi ko na kasi ang magiging plano niya eh. Ako na lang mismo ang umalis at naglakad-lakad sa buong university. Tumiretso ako sa swimming pool area. May practice pa ata, hindi naman bawal na pumasok dito diba? Hindi nga ako sinita nung nagbabantay eh. Oh well, ipagpapatuloy ko na lang ang trabaho ko. Ikinabot ko ang mini camera and phone device sa laptop ko at sinuot sa tenga ko yung mini phone. Tinatamad akong magbasa kaya papakinggan ko na lang yung report. Inalis ko yung camera at itinago. Habang nakikinig ako ay may blang tumabi sa akin kaya napaangat ako ng tingin at napasimangot kaagad nang makilala siya at basa pa. Mabasa yung laptop ko. Lumayo ka sakin, mapatakan lang ng tubig tong laptop ko ipapakain ko sa'yo ng buuta. Banta ko. Napataas lang yung dalawang kamay niya at umusad ng konti papalayo sa akin na nakangiti pa. Easy. Mainit agad dugo neto. Inirapan ko lang siya at pinatay na lang yung laptop ko at itinago. Napatingin ako sa pool, may mga lumalangoy na doon. May practice nga ata. Naramdaman ko ding umalis siya sa tabi ko at pamwesto doon sa diving board saka nag-dive at lumangoy. Napatingin din ako sa shower area, napalunok ako nang makita si Sed doon na masamang nakatingin sa akin habang nagsushower pa siya. Cedric, bilasan mo na dyan. Tawag sa kanya nung coach nila. Umiwas lang siya ng tingin at sinuot ang swimming cap niya at nag-practice na rin. Nanood na lang ako sa practice nila hanggang makatapos. Lumabas din ako ng swimming pool area at dumiretso sa parking lot. Pumasok ako sa kotse ko. Ilang minuto rin ang nakalipas nang may biglang pumasok at tinakpan yung bibig ko. I really hate you. Sambit niya. Napalunok ako ng sunod-sunod sa ginawa niya. Sobrang lapit lang namin sa isa't isa at nakahawak siya sa bibig ko. Ano bang problema niya? Pangwalo. Jessie's POV. Ayaw ko talaga sa'yo. Marahas kong tinanggal yung kamay niya at hinarap siya. Ano bang problema mo? Singgal ko pero nanatili lang siyang nakatingin sa mukha ko. Tsaka siya sumandal sa backrest ng upuan. Tatid mo ako sa bahay, gusto ko nang umuwi. Utos niya. Inirapan ko lang siya at nag-drive na lang para matapos na ito. Pagkahatid ko sa kanya ay bumalik sa university. Di pa rin maalis sa isipan ko yung eksena kanina. Ang lambot ng kamay niya, ang bango ng hininga. At yung mga mata niya parang, hinihigop pati kaluluwa ko. Aish. Ipinilig ko na lang ang ulo ko at saka nag-focus sa pagdadrive. Ano ba talagang problema niya? Alam kong ayaw niya sa akin, he hates me. So do I.
If he hates me, dapat nilayuan niya na lang ako. Di yung nilalapitan pa ako. Jessie. Napatikip lang ako ng tenga ko sa sigaw ni Ben na humahanggos pang tumakbo palapit sa akin. Kasunod niya lang ang mga kapatid niya. Agad akong pumasok ulit sa kotse ko at nilak. Nakakairita ang lalaking yan. Tok tok. Jessie. Tawag niya sa akin. Hindi ko lang siya pinansin at pinaandar na lang yung kotse ko. Nakasimangot siyang pumasok sa sasakyan nila. Nakasunod lang ako sa mga sasakyan nila habang nagdadrive. Nasa kalagitnaan kami ng kalsada nang may biglang hamarang kaya naging alerto ang mga bodyguards at tauhan ko. Ako naman hinagilap yung maskara ko at binunot ang isang baril ko. Nakikipaglaban yung mga tauhan ko sa mga lalaki at ang ilang pinipilit na pinababa yung magkakapatid. Unang nakuha yung kambal kaya agad kong tinarget yung lalaking humahawak sa kanila. Napaupo pa silang dalawa at tumakbo pabalik sa sasakyan. Nakipaglaban na rin ako sa mga gustong magkidnap, minsan nadadali ako kaya napadaing na lang. Dahil nga marami naman kami ay mabilis naming napatumba sila, nagpaiwan ang ilang tauhan ko doon at tinawagan ang kampo sa nangyari. Pagkarating ng mansyon ay dinaluhan ko yung kambal na nanginginag parent sa takot. Hindi sila mapatahan ng mga kuya nila, pati si Cedric sinubukan ding patahanan sila pero umiyak parent. Natakot talaga siguro ng gusto kanina. Pinalis ko si Clyde sa tabi ni Keith at ako naman ang nagpapatahan sa kanila. Shh, tahan na, wala na. Ligtas na kayo. Ayaw ko tsaka pumagitna sa kanilang dalawa at niyakap ko pa. Ramdam ko naman ang pagyakap nila pabalik sa akin. I remembered Red's hug too. Unti-unti naman silang tumatahan. Hindi na mauulit yon. Okay. Nandito ako, di ko kayo pababayaan. Di ko kayo liwan. Sabi ko pa at hinahagod ang mga likuran nila. Pinapanood lang naman ako ng mga kapatid nila. Inayos rin ni Chester yung tumakas kong buhok sa pagkakatali ko kaya ngumiti lang ako sa kanya. You should rest. Sabi ko at pinapatayo sila. Kumalas na sila sa pagkakayakap sa akin pero hindi pa rin sila humihiwalay. Naawa ako sa kanila. Nararamdaman ko ang pakiramdam na walang ina na nagpapatahan sa akin tuwing iyak ako. Pumasok kami sa kwarto nila, hindi pa rin sila humihiwalay sa akin. Tinry ko silang paghiwalayin sa akin pero nanginginig naman. Kaya tumabi na lang ako sa kanila hanggang makatulog sila. Hindi rin naman ako makatayo kasi nakayakap silang dalawa sa akin. Bigla namang pumasok ang mga kapatid niya at napangiti nang makita ang dalawang kapatid nila na mahimbing ang tulog at ayaw akong pakawalan sa yakap nila. They miss mom. Biglang salita ni Kuya Sian at hinagod ang buhok ni Keith. Napatingin naman kami sa kanya. Oo, 5 years old pa lang sila nung namatay sila. Segunda ni Kuya Shin. But I'm not your mother. I'm just a girl. Depensa ko na kinatawa nila. I know. Nangungulila lang sila sa pag-aaruga ng isang babae. Sabat ni Kuya Lemuel. Nakikinig at nanonood lang naman sa amin yung mga kapatid nila habang nag-uusap kami. Napatingin naman ako sa kambal. Red, huwag kang magselos sa kanila . Kailangan kasi nila ng ate pero huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka pere ni ate, kahit sila na ang babantayan ko. Tandaan mo yan palagi. Well, I can be their older sister if I have to. Nagningning rin yung mga mata ni na Chester at Clyde sa pagsabi ko noon. Really? Tumanggo lang ako sa kanila. You're not that mean. You just act and look one. Pero mabait ka, komento ni Chester. Magiging kapatid kita. No, parang gumuho naman yung mundo ni Ben. Kaya napatingin kaming lahat sa kanya. May pinaplano ka ba, Benedict? Diretsa ang tanong ni Kuya Shin. Oo sana T3T, sagot din niya. Tumawa lang kami sa kanya, pero nanatiling tahimik at walang kibo naman si Cedric sa gilid. Nakamasid lang siya sa mga kapatid niya na mahimbing ang tulog sa tabi ko. Paano ba ako aalis dito? Parang ayaw akong bitiwan ng dalawang reklamo ko. Tumawa lang si Kuya Sian tsaka dahan daw ang inalis ang mga kamay ng kapatid niya sa katawan ko tsaka ako tinulungan na makaalis sa pwesto ko. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, umatake na naman insomnia ko. Kaya lumabas muna ako ng kwarto, nagsuot ako ng jacket dahil malamig pa talaga. Tumiretso ako sa
kusina at kumuha na dagas, naubusan kasi ako na stop doon sa Friday ko eh. Pero, wala atang gatas dito. Choco drink lang. Kaya no choice kundi yun na lang ang kinuha ko. Kumuha ako ng baso at nagsalin, umupo rin ako sa high stool at tahimik na iniinom yung choco drink ko. Nang makarinig ko ng yapot ng paapalapit dito. Mabilis naman akong napalingon at napakunot kaagad ang noo ko nang madatnan ko si Cedric doon at matiim na nakatingin sa akin. Bakit gising ka pa? Tanong ko. Bakit gising ka din? Balik niya sa akin. Inirapan ko lang siya at inubos yung isang baso at nagsalin ulit. Kumuha din siya ng baso at nagsalin ng choco drink at umupo sa tabi ko. This is my choco drink. Why are you drinking it? Tanong niya at nilayo sa akin yung box ng choco drink. Sorry, wala akong makitang gatas eh. Yan lang, kaya yan na lang ininom ko. Sambit ko sabay inom. Ayoko talaga sa'yo. Alam ko, wag mo nang ulit-ulitin. Sambit ko at inubos yung inumin ko at nilagay sa sink. Pagkalingon ko ay napa-atres na lang ako nang nandun na siya at nakapamulsang nakatayo sa harapan ko. Nalunok ko yung choco drink sa gulat. Nabitin ako sa choco drink ko because of you. I want more. Nanlaki lang yung mata ko sa sinabi niya. Saan naman ako manghahagilap ng choco drink sa ganitong oras? Bakit ako yung sinasabihan niya? Literal na mas lumaki yung mata ko sa ginawa niya. Mabilis niyang sinakop yung pisngi ko at mabilis na nilapit sa akin yung mukha niya at pinagdikit yung labi niya sa labi ko. Napanganga ako sa gulat kaya naramdaman ko yung dila niyang pumasok sa bibig ko at pinaglaruan yung dila ko. Dahil sa gulat ay naparalisa ako sa kinatatayuan ko at di alam ang gagawin. Should I push him? Of course. Malakas ko siyang tinulak kaya tumama yung likuran niya sa counter. Gusto rin sana siyang sampilan dahil sa ginawa niya pero agad nawala yun nung dumaing siya pagkatapos tumama nung likuran niya. Pero sa loob ko gusto ko siyang sigawan sa ginawa niya, galit ako. Kaya inahayaan ko lang siya doon at agad tumakbo paakyat sa kwarto ko. Napahawak lang ako sa dibdib ko pagkapasok. Halos gustong lumabas ng puso sa kinalalagyan niya nito. He just kissed me. My first kiss. Damn you Cedric Hunil Exot. Wala kang karapatang halikan ako ng ganun-ganun na lang. Magbabayad ka. Pang-siyam na kabanata. Jesse's POV. Lunch break nila ngayon at eto ako nakatulala lang sa kawalan habang nag-uusap sila bago bumili ng makakain. Napalunok na lang ako nang matindaan kung anong nangyari kagabi. Napakagat na lang ako sa labi ko dahil sa inis. Okay guys, mag-o-order na ako. Anong gusto nyo? Napaangat ako ng tingin kay Benedict. Same na lang, but I want choco drink for my drink. Marahas akong napatingin sa kanya na nakangisi sa akin. Pinasa pa niya yung labi niya habang nakatingin sa akin. Tarantado talaga ta. Same for me, I want fresh milk. Sambit ko. Tumanggo-tango lang siya at pinakinggan ang gusto ng mga kapatid niya. Napansin ko lang kanina, ang daming stock ng choco drink sa bahay. Wika ni Chester na kinaubo ko. Napatingin ako sa kanya na nakangiti lang at nakatingin sa akin. Well, I just love choco drink. You know that. Sagot naman niya tsaka ulit bumaling sa akin na may ngisi sa labi. Sa bagay, sabi ni Kuya. Yun daw pinaglihi ni Mommy nung pinagbubutis ka. Titango-tanggang sambit ni Clyde. Di ko na lang pinahalata ang inis ko sa kanila instead ay bumaling ako sa kambal na nag-aagawan ng pwesto sa tabi ko. Ako dyan, kid. Nauna ako dyan ka na lang. Away nilang dalawa. Kaya tumayo na ako at pumagitna sa kanila. Pero malas lang kasi magkaharap kaming dalawa. Di pa rin maalis ang ngisi sa pagmumukha niya. Sarap ipalunok ng buo yung baril ko Pagkarating ng pagkain namin ay tahimik lang akong kumakain. Inabot ko yung fresh milk ko pero napahinto ako ng choco drink yung nakuha ko. Napaangat ako ng tingin at nakita kong subo-subo na niya yung straw ng fresh milk ko. Ate, ayos ka lang. Kalabit ni Keith. Kumalma ako ng konti at humarap sa kanya at tumanggo. You love choco drink too? Tanong ni Chester nang makitang hawak ko yung choco drink. Mabilis ko namang binitawan yun at pinagpatuloy lang ang pagkain. Naglalakad na kami palabas at di man lang humiwalay sa tabi ko yung kambal.
Naalis lang sila nung hinablot ako ni Ben sa gitna nila at siya naman tung umakbay sa akin. Dalawang hakbang pa lang nang may humablot na naman sa akin at si Sed Leon. Eto na next class mo kuya. Pasok ka na. Malamig na sabi niya at kinaladkad na ako paalis. Kumaway pa si Ben sa akin at ako naman tung kumaway din. Hawak-hawak niya ang braso ko habang naglalakad kami. Hinatid rin niya ang mga kapatid niya sa high school department at pansin ko ang pagrami ng mga kababaihang estudyante sa paligid. Bye ate. Bye kuya. Alam nung tatlo at pumasok na, susunod sana ako kaso pinigilan niya naman ako. Sinaman ko lang siya ng tingin at pinipilit na alisin yung pagkakahawak niya sa braso ko. Bitawan mo nga ako. Reklamo ko at pinipilit alisin yung kamay niya pero parang nakaglo na yun doon. Tara na. Ako naman ihatid mo. Direktang sabi niya at isinama ako sa kung saan mang building yun. Hanggang makapasok kami sa classroom ay hawak-hawak niya pa rin ako. Napatahimik nga ang buong klase nung pumasok niya, ang ilang mga babae agad nagbulong-bulungan. Hinayla lang niya ako at pinaupo sa katabing upuan niya. Akala ko ba ihahatid lang kita? Bakit mo pa ako isinama dito? Reklamo ko at pinipilit pa ring tanggalin yung kamay niya. Sit in. Tanging sagot niya at niyakap ang braso ko kasabay ng pagsandal niya sa balikat ko. Napatahimik naman kaagad ako. Kita ko kaagad ang katangusan ng ilong niya, yung mahabang pilat mata halata rin. Napasapaw na lang ako sa noo ko. Pupuntahan ko sila Keith at Kiet. Mahinang sambit ko at iginala ang tingin sa buong klase niya. Nakatingin lang sila sa amin, at kita ko rin ang ibang babae na nahimite. Anyari doon. Dito ka lang, huwag mo kong iwan. Napatigil naman ako. Huwag mo kong iwan. Bakit parang pakiramdam ko seryoso siya at may pinaghuhugutan. Napapikit na lang ako sa inis at hinayaan ko na lang siya. Pero natapos na ang klase ay nakasandal pa rin siya sa akin at di man lang ako binitawan. Kahit nga konti na lang yung mga estudyante dito, eto pa rin pwesto niya. Kaya ginalaw ko yung balikat ko para gisingin siya. Tara, sabi niya at hinigit na naman ako palabas ng classroom. Di talaga maiwasan ang mga chismosa na mga estudyante. Nakakainis. Dinala niya ako dito sa swimming pool area tsaka binato sa akin yung bag niya at pumasok sa isang silid. Tadaw talaga ang lalaking yun, hajisan ba naman ako ng bag? Barilin ko yun eh. Pero bakit ang gone ng bag niya? Mahalungkat nga. Isang notebook. Seryoso. Nag-aral pa siya. Wallet at phone niya lang ang nandito. Asan ba yung ballpen nang mapagdiskitahan yung notebook niya? Sa paghahanap ko ay biglang umilo ang phone niya at napatitig ako sa wallpaper, isang babae na nakatalikod. Sino kaya ta? Pinagmasdan ko ng maigi, parang pamilyar sa akin. Intruding someone's property is a crime, officer. Napatili ako sa gulat. Nabitiwan ko rin yung phone niya. Sorry. Sabi ko at sinarhan yung bag niya. Napaangat naman ako ng tingin at di ko moari kung ilang beses na akong napalunok. He's topless and wearing a swimming trunk. Magpa-practice siya mag-isa. But, damn that body. It's perfect. Nakakita na ako ng mga ganyang katawan pero walang impact sa akin but him. I don't know. Hinagisan na naman niya ako ng damit. At napuno na ako kaya hinagis ko ulit sa kanya iyon pero binalik niya sa akin. Wear that, I don't like practicing alone. Sambit niya at pumuntang shower area. Napatingin naman ako sa hinagis niya. Swimming suit. The hell. I will not wear that. What are you waiting for? Gusto mo ako pa magbibihis sa'yo. Sabay ngisi niya nang makalapit sa akin. Inirapan ko lang siya at tinulak, pumasok na rin ako sa Cree at nagpalit. Doon na rin ako nag-shower, nakakailang talaga ta. Sana walang makakakitang iba. Isa ang swimming sa naging training ko noon, kaya ayos lang sa akin. Pero yung suot ko ang hindi. Nahihiya man ay linakasan ko ang loob ko na lumabas ng Cree at umakyat din sa diving board. What took you so long? Hindi ko na siya pinansin at naunang nag-dive at lumangoy ng free laps. Napatingin lang ako sa kanya na nasa diving board paren at nakatitig sa akin, tinaasan. Kulang siya ng kilay at nagpatuloy sa paglangoy. Parang nagte-training ulit ako. Maya-maya ay sumunod na rin siya at nag-umpisa siyang mag-practice. Kaya nagliwaliw.
Nalang muna ako sa tubig. Nakakamiss ang pagte-train ko. Nag-floating na lang ako pero nabigla ako nang may biglang humila sa akin pababa sa tubig. Nakaramdam ako ng malambot sa bibig ko at nang pagkamulat ko ay mukha ni Cedric ang nakita ko. What the? He's kissing me again. Buong puwersa ko siyang tinulak at umahan sa tubig, at doon ko na nagkalakas ko na sampilan siya. Damn! Singgal ko at umalis na sa tubig. Pumasok akong banyo at nag-shower ulit tsaka nagbihis. Nagmadali akong lumabas ng banyo pero pagbukas ko pa lang ay may tumulak sa akin kaya pumasok ulit ako sa loob. Keeping me on the wall. Hindi parent siya. Nakabihis. Ayoko talaga sa'yo. Alam ko. Kaya pwede tantanan mo ako, hindi ako laruan. At, trainer nyo lang ako. Baka nakakalimutan mong, pwede kitang aipakulong sa ginawa mo, single ko. Umisi lang siya sa akin at nilapit pa ang mukha, tsaka may binulong. I really don't like you. Miss Jessica Antel Andes. I know everything about you kahit hindi ka pa nakatungtong sa bahay namin. Napalaki yung mga mata ko sa sinabi niya. Kilala niya ako noon pa man. Pang-10 kabanata. Jessie's POV. Di pa paano. Kilala mo na ako. Simula pa man. Kahit ang pagiging officer mask ko. Tanong ko. Ngumiti lang siya at tumango. I know everything, thanks to your beloved cousins that is one of my friends. Kuya Derek. Kuya Daniel, humanda kayo. Di talaga mapigilan ang bungangan ng mga yun, kaya pala ayaw nila akong mapalapit sa mga apo ni Lolo A. Kasi pinaglandakan na nila ang tunay na pagkatao ko. The first time I saw you is when Daniel and Derek brought you with them in the mall where we should gather. Inalala ko yung sinabi niya. May natindaan nga akong hinayla ako ni na Kuya Daniel sa mall noon dahil makikipagkita daw sila sa mga barkada nila. Baka yun. That's all for now, but always remember that I still don't like you. Tsaka siya lumabas at iniwan akong nakatanga doon. He don't like me but he kissed me. Great. What game is he playing, so I can play along? Mabilis akong lumabas ng POR at tumakbong paalis ng SE area at dumiretso sa high school department. Kinuha ko yung tracking device ko para matuntin kung nasaan yung kambal. Dahil sa pagkalito at gulat dahil kanina ay nakalimutan ko kung ano yung schedule ng kambal at ni Clyde. Gym. Nakatambay ako dito sa gym kasi ngayon ni Clyde at gusto ko siyang panoorin. Maglalaro sila ng basketball, napabiling yung tingin niya sa akin at agad may gumuhit na. Ngiti sa labi niya at lumapit sa akin. Galingan mo ah. Sabi ko at ginulo yung buhok niya. Tumango lang siya sa akin at lumapit sa team niya. Ang ilang kababaihang kaklase ay panay cheer sa kanya. Dahil sa hiyawan dito ay may ilan ding nanood na mga high school at iba college students pa. Tinawag ko lang yung kambal dahil alam kong vacant time nila sa oras na. Iyon. Go Kuya Clyde. Cheer nung dalawa at nakasunod ang tingin sa kapatid nila na pinagpapawisan na sa kakalaro. Mind if I join? Napaangat kami ng tingin at agad uminit ang ulo ko nang makilala siya. Inirapan ko lang siya at agad pinaupo sa magkabilang tabi yung kambal. Hindi ko na siya binalingan ng tingin pa at panay ang cheer ko kay Clyde. I so shoot na sana ni Clyde yung bola nang bigla siyang itulak ng isang lalaki sa kabilang team, ayon sapol siya sa sahig. Mabilis naman siyang tumayo at halata sa mukha niya yung galit kaya mabilis akong lumapit doon sa dalawa bago pa magsapukan yun. Nagsilapitan din ang mga teammates nila at yung teacher. Hey, don't cry. Teacher, you should stop this game now. Kausap ko doon sa teacher, tumango lang siya at itinigil na yung laro. Inakbayan ko lang si Clyde at lumapit sa 3 kapatid niya na naghihintay sa amin. Inabutan naman siya ni Keith ng tubig at si Keith naman ng towel. Don't ever fight for just a low reason, Clyde. You'll easily get into major problem if you do that. Kausap ko sa kanya. Tumango lang siya at inubos yung tubig niya. Pinato sa kanya ni Cedric yung bag niya. Magbihis ka na. Tanging sambit niya tsaka sinundan lang namin ng tingin si Clyde nang umalis na ito para magbihis. Twins, umuwi na tayo. Ihahatid ko na kayo. Sabi ko. Mabilis naman na humawak sa magkabilang kamay ko yung dalawa at nakangiti kaming lumabas ng gym at dumiretsong parking lot.
Ginamit namin yung kotse ko at mabilis ko namang naihatid yung kambal pauwi. Lalabas na sana ako ng mansyon nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang tauhan ko sa ospital. Ma'am, may armadong mga kalalakihan pong sumugod dito. Kino-hostage po yung mga pasyente at nasa ama po si Sir Sheen. Hindi na ako sumagot at dumiretso ako sa kotse ko at mabilis na nagbihis lang ng jacket at isinuot ang maskara ko. Chinek ko din yung armas ko at loaded na iyon. Pinaharurot ko yung sasakyan ko at may pinindot lang para maalis ang ibang kulay na nakapalibot sa kotse ko at lumabas ang tunay na kulay nitong itim. Dumiretso ako sa ospital at kita ko kaagad ang mga nagkakagulong mga tao doon, at ilang mga pulisya at matatatas na uri ng alagad ng batas. Nahawi yung mga tao pagkalabas ko ng kotse ko at naglakad palapit sa mga pulisya. Ma'am, sabay sulot sa akin nung isang pulisya. I gave the salute back at saka ko time na tinitigan ang buong ospital. Halos 6 na po na pasyente po ang nahustes sa loob kasama na po ang may-ari ng ospital na si Dr. Shane Exor. Tumanggo lang ako sa kanya at sinabihan na wag muna silang gumawa ng ingay. Sumunod naman sila at tahimik din akong naghahanap ng pwede kong pasukan na hindi nila mapapansin. Pero wala talaga, kaya no choice sa main door ako papasok. Vlog. Pagkasipa ko ng pintuan ay alerto na ako sa bar ilan na magaganap. May biglang lumabas sa kaliwa at kanan ko kaya mabilis ko rin silang na-target sabay tamba. May hamabos din sa likuran ko na hindi ko inasahan kaya nasuntok niya ako at natamba rin. Aapakan pa sana ako nang umilag ako at kumuha ng lakas para makatayo at makipaglaban sa kanya. Malaking 2 sila. Pagkatayo ko sabay kuha ng Swiss knife ay binato ko yun sa kanya at sapol sa dibdib nito. Agad ko ding pinulot ang baril ko at habang sapo-sapo yung balikat ko ay naglakad ako sa loob ng ospital na sobrang tahimik. Maingat akong maglakad patungo sa isang ward kung saan naririnig ko ang mga iyakan ng mga pasyente. At nakarinig din ako sa mga private rooms ng mga iyak. Inuna ko ang mga private rooms at inasikaso ang mga masasamang loob na naruroon. Napalaban pa ako sa isa dahil nasipa niya yung baril ko kaya mano-mano ang labanan namin, di ko mapagkakailan na malalakas sila. Lalaki kaya sila. Pagkapasok ko sa last na private room ay nakita ko si Kuya Shin na yakap-yakap ang isang nag-iisang pasyente na naruroon. Babae. Sino kaya yun? Pero, nasaan ang nagbabantay sa kanila dito? Bobs. Tinong babae at mas lalo siyang niyakap ni Kuya Shin. May tumulak sa akin sa Meren kaya napasubsob ako sa bakal ng higaan ng babae. Tumama yung tiyan ko at aaminin kong masakit yun. Officer, are you okay? Alalang tanong ni Kuya Shin at hindi ako mahawakan dahil din sa takot sa aura ko ngayon. Tumanggo lang ako and in a swift move kinumpas ko ang kamay ko na may hawak na 2 Swiss knife at binato sa lalaki na hahampasin niyo at sana yung likuran ko. Takpur you, sambit ko at hinampas yung balikat kaya nakatulog. Alam kong gumawon yung metal sa katawan niya kaya hindi ko muna kinuha baka umagos yung dugo at mawalan pato. Hinda ko lang siya at tinali sa pintuan na maigi, yung baril niya ay nilayo ko sa kanya baka magising at naisipan pang pagbarilin sina Kuya Shin at yung babae. Napahawak ako sa tiyan ko, masakit talaga. Ayos ka lang. Lapit niya sa akin. Umayos lang ako ng tayo at tumanggo sa kanya. Lumabas na ako ng room at dumiretso sa mga public wards. Mas marami yung nagbabantay doon at alerto dahil siguro nalaman na nakapasok ako. Isa-isa kong tinhire mula rito ang mga lalaki, nataranta naman ang lang kasamahan niya at alerto at nakatutok sa kung saan ang mga baril na hawak nila. Malapit ko nang maubos ng may humila sa braso ko at naitulak pa ako na parang papel. Naitungkod ko yung braso ko sa pagkatumba, at agad akong nakaramdam ng kirot doon. Malalakas at malalaking tao ang nakabangga ko ngayon, pero para sa mga inosenteng tao babangga ako kahit masakit. Officer Mas, we are glad you joined us here. Nakangising sambit nung lalaki na. Nakatutok pa sa akin yung baril niya. Kita ko sa mga mukha ng mga tao ang takot at awa sa akin. Di ko pinapahalata ang sakit na dinadaing ko sa tiyan at braso ko ngayon. Kailangan kong bumangon, kaya kahit masakit sa braso ay tinungkod ko ulit yung kamay ko at sinipa yung kamay niya dahilan ng pagbitaw niya sa armas.
Mano-mano kaming nakipaglaban, kung minsan ay nadadali ako pero mas mabilis pa rin ako sa kanya kaya napatumba ko kaagad siya sa mabilis na oras. Nakatulog siya ngayon at pukol kong pinulot yung baril ko at napatingin sa natitirang tauhan ng lalaki inaapakan ko. Nakataas na yung dalawang kamay na tila sumusuko. Ngumisi lang ako at binato sa kanila yung posos at sila mismo ang naglagay sa mga kamay nila. Hirap man ay pilit kong maglakad ng maayos at dinala sa labas yung mga natirang gising na mga masasamang loob. Naghiyawan at palakpakan kaagad ang sumaubong sa akin pagkalabas ko sa kanila. Mabilis silang hinuli ng mga pulis at ang iba ay nagsipasok sa loob para ligpitan ang mga natiran walang malay na mga kriminal doon. Ako naman ay bumalik sa private room kung nasaan si Kuya Shin at nandun siya kasama ang babae, wala na yung lalaki kanina. Mr. Shin Exor, I'm sorry but for safety you should go home now. Pinalingan niya ng tingin yung babae at nagpaalam doon. Nahalata ko kagad ang pagiging tahimik ng babae kahit na umalis na kami. Pipi ba yun? Park. Daing ko sabay hawak sa braso ko at sa tiyan ko. Agad naman akong dinaluhan ni Kuya Shin at hinawakan. Ayos ka lang. Sambit niya at pinaupo muna ako. Dahil na rin siguro sa pagod at sakit ng katawan and everything went black. Pang-11 kabanata. Jessie's POV. Nagising ako na nasa kwarto dito sa mansyon. May benda yung braso ko at ramdam pati nasa tiyan ko. Napansin ko kaagad yung magkakapatid na nakapalibot sa akin. She's awake. Masayang sabit nung kambal at lumapit pa sa akin. Ngumiti lang ako sa kanila at umupo. Di ko magalaw yung kamay ko, tanging yung sa kaliwa lang. Ayos na ba pakiramdam mo? Agad na tanog ni Kuya Shin. Tumanggo lang ako sa kanila at inabot yung tubig na binigay ni Chester. Injured yung braso mo. I suggest you should rest for 1 week para umayos ang lagay ng braso mo. Malakas ang impact ng pagka-injured mo eh. Napatango lang ako sa sinabi ni Kuya Shin. Pero naalala ko, kanang kamay palagi ang ginagamit ko. But how can I eat and do things using my hand if my right hand which I usually using is injured? Tanong ko at hinawakan yung nakabendang braso ko. We will help you. Home study na sila at kami naman nag-leave muna sa mga trabaho. Para na rin sa seguridad namin. Dahil hindi pa ayos ang kalagayan mo. Nahiya naman ako sa sinabi nila. Hinawakan naman ni Keith yung baso ko na may benda. Gagaling ka kaagad ate, alam kong malakas ka eh. Ngumiti lang ako sa kanya at hinalikan sa noo, hay, nakakamiss talaga gawin yon. Mabuti na lag at nandito tong kambal para punuin ang pangungulila ko sa kapatid ko. Talk, talk, talk. Ma'am, may bisita po kayo. Pasok nung maid kasunod ng mga tao na gusto kong angkita ngayon at namiss ko talaga. Yuyu, baby girl. Hiyaw nila at mabilis na dumalo sa akin. Si tita pinuno ng halik yung mukha ko, sina kuya naman panay tanong kung ayos na ang pakiramdam ko, si uncle na matche-check yung noo ko na parang nilalagnat ako. Guys, I'm okay. Just a little injury. Sambit ko. Nakita ko naman yung mga ngiti ng magkakapatid dahil sa ginawa ni na auntie. Napatingin ako kay Sed na matom lang nakatingin sa akin, tsaka ko netendaan yung. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa akin dahil sa mga pinsan ko, Kuya Derek, Kuya Daniel. Tawag ko doon sa dalawa. Bakit? Sabay na tanong nila, pumikit ako at ngumisi sa kanila. Naramdaman ko kaagad na. Gumapang yung takot nila. Hindi ko ba sinabi sa iyo, o sinabi namin sa iyo na huwag magkalat ng anumang impormasyon tungkol kay Jessica bilang Officer Mas. Sabay tingin ko ng masama sa kanila. Ngumiti sila ng alinlangan sa akin at napatingin sa mga magulang nila na nabigla din at sinaman din sila ng tingin. Oh hehe, sorry na yuyu T3T. Nalasing kami eh, kainis din tong si Cedric di ko alam kiyamoso pala. Tsaka niya binalingan ng tingin si Ced na nananahimik. Magtutuos tayo sa bahay mamaya Daniel at Derek. Merong sambit ni auntie, kita ko naman na napa-atras din si uncle nang makitang magbe-best mode si auntie. Nagkausap-usap muna kaming lahat dun mismo sa room ko, nagkakilala din sina auntie at uncle sa mga Exor brothers. Sina Chester, Clyde at yung kambal nakahanap din ng bagong nanay-nanayan. Natutuwa nga rin si auntie sa kanila eh. Mabilis silang makitungo sa kanila.
Hindi naman maarte ang magkakapatid kaya nagustuhan din sila nina auntie at tiyuhin. Pasensya ka na Yuyo, kailangan na namin umalis. Babalik pa ako sa kampo, tung mga. Kuya mo naman at auntie mo magtutos pa. Haha. Halakhak ni Uncle, napangiti lang ako sa kanila at tumawa rin ako dahil sa reaksyon ni na Kuya Daniel at Kuya Derek. Serves you right for having an itchy mouth. Walang ganang sambit ni Cedric sa dalawa na halos damaykit na sa kanya. Tadaw ka talaga Cedric, kung di mo lang naman pinagsabi di mga nganib buhay namin. Puho. Singgal sa kanya ni Kuya Daniel. Ngumiti lang ako sa kanila at binalotin pa. Umalis na siya uncle at nakangiti pa rin ako dahil sa reaksyon ni na kuya. Malala kong magalit yang si auntie, maski siya pinapahalagahan ang sikreto ko. Ayaw niya kasing mapanganib yung buhay ko, maski na. Nanganganib na talaga ako simula ng unang araw ko sa trabaho. Marami nang naghahanap kay Officer Mast na mga kriminal na hinuli niya. At dahil malilinis kami magtrabaho at nakikipag-cooperate lahat ng alagad ng batas ay nanatiling misteryo ang katauhan ko. Maski ang mga pulisya at ibang militar hindi nila kilala ng lubusan si Officer Mast. Ang alam lang nila si Officer Mast ay tumutulong sa bayan at kakampi. Your uncle's family is cool. Di halata pagiging makulit ni Jen. Javier, napalingon ako kay Kuya Sian. Well, that's how they are. Kibat balikat ko at pumasok ulit sa mansyon, at sa ngayon ay damaykit na naman sa akin yung kambal at si Chester. How can I teach you now then? Sambit ko. Nagbibat balikat lang man din sila nang may maisip ako. Si Manuel, yung second in command sa kampo. Alam niya lahat ng techniques ko kaya pwede niyang maturuan sila. Nagpaalam muna ako saglit sa kanila para tumawag sa kampo at pagsabihan si Manuel na pumunta dito. Ate naman, akala ko makakaligtas na kami sa training eh. Nakangusong sambit ni Clyde at patamad na umupo. Chuckle, my job is to teach you how to defend yourselves, but I can. So I get a little help. This is to LT Manuel F. Corazon, siya ang second in command ko. Sir, this is my students. Pakilala ko sa kanila. Good day sir. Bati nila sa kanya. Pagkatapos ng batian ay nagsimula na sila sa pagta-training, isa rin si Manuel na nag-train sa akin noon, pero akalain mo magiging mas mataas pa ako sa kanya ngayon. Pinapanood ko lang sila at minsan din na tinutulungan siya sa pagtuturo sa mga magkakapatid. Umaatres ako pagkatapos kong turuan si Clyde ng tamang pagposisyon nang may naapakan akong madulas kaya napapikit na lang ako, hindi ko rin matukod yung braso ko kasi nakabenda. Nanatili lang akong nakapikot hanggang hinintay bumagsak yung likuran ko sa sahig. Pero ilang minuto na ang nakalipas, wala parent. Narinig ko din na natahimik sila, kaya napamulat na ako. Hawak ako ni Cedric at kita ko sa mga mata niya na nagulat at parang nag-alala. Jesse, ayos ka lang. Agad na lumapit sa akin si Kuya Shin at chinek ako. Tumayo na rin ako at pinakiramdaman yung katawan ko kung may masakit pero wala. Ayos lang kuya. Sabi ko at naupo na lang ulit at pinanood sila, pero ramdam ko ang titig ng dawalang pares ng mata sa akin. Hinayaan ko na lang, alam ko na kung kanino yun eh. Jesse's POV. 2 linggo na ang nakalipas. Marami nang nangyari, napapasabak ako sa mga misyon kahit hindi pa mabuti yung kondisyon ng braso ko pero mabilis din yun nagaling. Nakatambay lang kami dito sa sport court nila. Malawak tong lupa na kinaroroonan ng mansyon, kaya di imposible na magkaroon ng ganitong mga court dito. Gaya na lang ng basketball, swimming pool, tennis, badminton, at soccer field. Mga sporty pala mga ta. Nanunood lang ako kina Chester, Clyde at yung kambal habang nagbabasketball sila. Sina Kuya Shin at Kuya Lemuel nagtitennis. Si Ben at Cedric naglalaro lang ng bola ng soccer. Si Kuya Sian naman, kasama ko at may pinagbubisihan sa laptop niya. Tinatumad ako kuya. Sambit ko at napahiga na lang sa duyan na. Narinig ko lang yung mahinang tawa niya, napapikit ako at dinuyan ang sarili ko. Di nagtagal nang may biglang sumakay din at tumabi sa akin. Yung kambal lang pala at, sumali ka sa kanila Jess. Biglang sambit niya at inangat ang tingin sa akin. Nakakabit sa puno. Walang paabi na niyakap ako habang nakahiga sa tabi ko. Ngumiti lang ako at hinayaan na lang sila,
kepangan talaga nila ng pagmamahal ng isang ina. Pero wala na si Mrs. Exor. Naawa ako sa kanila. Don't worry po, ako po muna bahala sa mga anak nyo, kahit parang ate lang nila ako. Upo yung pagmamahal at pag-aaruga na dapat na ibinigay nyo sa kanila. Upunay, ate, kontahan mo naman kami o. Natigil naman ako sa sinabi niya. Kontahan. Hindi ako marunong. Ah, hehe. Wag na lang siguro, sasakit tenga nyo. Umalaklak naman si Kuya Sian. Sige na ate, kahit magham ka na lang. Pangungulit pa yung dalawa. Ayoko nga, magpahinga na lang kayo dyan. Dami yung arte, tutulak ko kayo Pagbabanto ko. Umajijek lang sila at lumapit pa sa akin at hinigpitan ng yakap. Parang ayaw nila akong umalis. Napapikit na lang din ako at hinagkan ang mga noo nilang dalawa at natulog. Cedric's POV. She's sleeping peacefully kasama ang mga nakababatang kapatid ko. Mukha talaga siyang anghel. Pero still I hate her, di man lang niya ako nakilala. Aaminin ko, unang pagkita ko pa lang sa kanya doon sa mall kasama nung kambal na Javier, ayaw na umalis ng paningin ko sa kanya. Ang tanging nakikita at pinapansin niya lang ay yung kambal. Nakakainis. I've tried everything para man lang matingnan niya ako, pero nanatili siyang iwas. Di ko nga alam kung nararamdaman ba niyang may ibang tao siyang kasama bukod sa mga pinsan niya. I'm her stalker since that day. Walang alam yung kambal na Javier sa ginagawa ko. One night na nagkasiyahan kami at nalasing yung dalawa. May inamin silang malaking sikreto at mabuti na lang tulog na yung mga kasama namin nun. Sinabi niyang ang sikat na si Officer Musk ay ang pinsan nilang babae. Sa una hindi ako naniwala, pero days passed dahil sa kakasunod ko sa kanya. Nalaman ko ang totoo. Ang galing nga, pero sobrang lamig at manhid niya nga lang sa lahat. Nakita ko ang lahat ng mga misyon na ginagawa niya, lahat ng aksyon na ginagawa niya para maligtas ang mga inosenteng tao. Pero dumating yung punto na, niligtas niya kami. Hindi ko alam kung magpapasalamat na lang ako sa kanya or minas, dahil parang pinamukha niya sa amin na mahina at wala kaming kwenta. Na kailangan pa namin ng tulong niya para mailigtas namin ang mga sarili namin. Alam kong mababaw pero natapakan nun ang ego ko bilang lalaki. Dapat ako yung negel iligtas sa kanya, hindi yung siya ang gagawa. Pero nalinis ako tuwing napabilang ang atensyon niya sa iba. Am I going crazy or what? Nalinis din ako kay Kuya Ben na dikit ng dikit sa kanya. Hindi ko alam. Jesse's POV. Nagising ako dahil sa pag-aalog ng kambal sa akin. Ate, gising, pasok na tayo sa bahay. Tumanggo lang ako at bumangon, inakbayan ko. Silang dalawa habang naglalakad papuntang mansyon. Malapit na palang maggabi. Pagkapasok namin ng mansyon ay sinalubong kami ng mga maids at agad bumuntot sa amin hanggang sa sala kung saan maingay na nagkukulitan sila. Jessie, eto try mo niluto ko para sa'yo. Agad nalapit sa akin ni Ben at binalandra ang plato na may pagkain na hindi ko moari kung ano. Maganda ang pagkakaplating at tansya ko, tempura yung linuto niya dahil hugis hipon yung mga pritong pagkain. Tsaka nilagyan niya pa ng ilang disenyo kaya maganda sa paningin. Fish, kaya pala ayaw ipahawak kasi gusto iba ang kumain. Narinig kong mapol ni Chester at sinuot na lang yung headphones niya. Napangiti na lang ako sa kanila at kinuha yung chopstick tsaka ko kinain yung tempura. Delicious. Tanging sambit ko at sinubo kay Keith na agad ding kumagad. Oo nga, kuya mag-chef ka na lang, ang sarap mong magluto. Uri niya at kumuha ulit doon sa plato, pagkatapos ay sinugod na iyon ng mga kapatid niya. Talaga, pero, hobby ko lang talaga ang pagluluto Business management ang gusto ko. Tumanggo lang ako at inubos yung pagkain. Masarap talaga, pwede na tong magka-girlfriend Tiyak palaging busog yun. Well, pwede naman na pagka-graduate mo sa BM mag-aral ka din ng culinary Suhestyon ko na kinatingin niya sa akin tsaka napaisip at ngumiti. Sa bagay, sige. Tsaka siya lumapit sa akin at kumain din. Ramdam ko ulit yung titig ng mga mata ni Sed pero hindi ko na lang siya pinag-aksayahan ng oras pa. Enjoy ko tong kinakain ko Pagkatapos namin kumain ay napagpasyahan nilang manood daw ng movie kaya lumipat kami sa movie room dito. Ang galing nga may instant sinihan sila dito. Kanya-kanya silang pwesto habang sina Kuya Sian at Clyde ay pumipili ng pwedeng panoorin.
Tumabi sa magkabilang gilid ko yung kambal, nag-away pa nga sila ni Ben dahil gusto rin daw ni Ben na tumabi sa akin. Hayaan mo na lang. Sambit ko. Napakamot na lang siya sa batok niya at dun umupo sa likurang upuan namin. Nagsihajiikan lang yung dalawa at nag-apir pa. Katatakutan. Game. Sabay na sigaw namin tsaka na isinalang at nagsipwestuhan na sina Kuya Sian at Clyde. Pero intro pa lang ay napakapit na kaagad sa akin yung kambal at nagulat pa ako na may mga hawak na silang kumot, di ko alam kung saan nila nakuha yon. Tuwing bulatan at nagpapakita yung multo ay napapasigaw din sila at meron pa na. Ayoko na, palitan nyo na yan. Sigaw ni Keith tsaka tinulak yung kakambal niya sa pagkakakandong sa akin. Tapusin na lang natin. Sabi ko at tutok yung nga mata ko sa screen. Nanahimik lang sila at nagtago na lang sa loob ng kumot. Nag-excuse pa ako sandali kasi kailangan kong mag-cur, nahihi kasi ako. Papalabas na ako nang may biglang humila sa akin at napalabas ako ng tuluyan. Sa movie room. Ano na naman said? Single ko pero nakatikom lang ang bibig niya at nakatitig lang sa mukha ko. Nailang tuloy ako, baka may dumi or what? Never mind, I just don't like you. Sambit niya at iniwan ako tsaka pumasok ulit sa movie room. Napakurap pa ako ng 2 beses tsaka marahang napasabunot na lang sa inis. Lakas ng trip ng lintek. Pang-13 kabanata. Jesse's POV. Pagkatapos kong gumaling at namahinga mula sa injury ko last 2 weeks ay balik na ulit kami sa training. Pero sa ngayon ay sineseryoso na ang lahat. Walang nangyari sa pagitan ng bawat isa, tinuturing na baguhan sa itsura. Don't turn your back from your opponent. Sigaw ko at mabilis na pinaharap si Kuya Lemuel kay Kuya Sheen. They'll get that chance to kill you backwards. Malamig na sambit ko at pinagpatuloy na lang ulit nila ang training habang naglilibot ako sa kanila. Napatingin ako dun sa kambal na nagsasanay na may gamit na 2 stick. Just focus, you'll win your own fight. Sambit ko pa at tiningnan isa-isa sila habang nagsasanay. Nag-i-improve na rin naman sila sa mga ginagawa naming pagsasanay. Matatalino at mabibilis na nakuha kaagad ang mga tinuturo kong techniques. Chester, Clyde, don't play. Agad na awat ko sa dalawa na parang naglalaro na kasi. Huwag mo lang tretuhin ang lahat bilang laro. You didn't know that you already lose in your own games or your opponent's game. Salita ko at pinatigil na sila sa pagsasanay. Hinihingal at alam kong pagod na sila. Pakiramdaman nyo lang yung bawat galaw ng kalaban nyo at tansyahin kung saan siya susugod para maagapan mo ang pagsuntok niya. Sambit ko at mabilis na gumalaw at panitin sa ere yung kamay ko na halos 1 inch na lang ang layo at masusuntok ko na ang mukha ni Ben. Focus. Tanging sambit ko at pinagdiskitahan na linisin na lang muna ang armas ko. Nagkwentuhan lang sila habang nagpupunas ng mga pawis. Napatikip lang ako ng mga mata ko nang bigla silang magsihubad ng damit. There's a girl here, you shouldn't do that again. Iwas ang tingin kong sabi ko sa kanila. Pero parang inaasar pa ata ako nang binato nila sa akin yung mga damit nila. I'll burn these shirts if you'll continue what you're planning. Simpleng saad ko at nakapikit na binato pabalik sa kanila yung mga damit nila. Haha, ang cute mo Minas talaga Jessie. Rinig kong halakhak ni Kuya Lemuel. Cute mo. Kahit anong gawin mo bakit ang cute mo parent? Sali ni Ben. Oo nga. Tumahimik na lang kaming lahat at naging busy sa mga kanya-kanyang gawain. Kahit di sabihin, alam ko ang mga galaw ni Ben towards me. May pagtingin sa akin si Ben, pero hindi ko lang pinansin. Nandito ako para maging trainer at bodyguard nila, hindi para ibigin ng isa sa kanila. At wala akong balak na umibig, nakakasagabal lang yan sa trabaho ko. Love is dangerous, it can kill you inside and out without even noticing it. Kapag tinamaan ka, hindi maiwasan ang sakit na mararamdaman. Parang bala tuwing may matatamaan, ramdam ka agad ang sakit sa mga mukha nila. Sabi nila karugtong ng pagmamahal ang sakit. Masyadong maraming masasakit na karanasan na akong natamo, ayoko nang idagdag pa yan. Kailan kami makakahawak ng baril, ate? Napalingon din sa amin yung ibang mga kapatid niya at agad ding sumang-ayon sa tanong ni Chester. Soon. Sabi ko.
Ngumiti lang sila at halata ang excitement sa mga mukha pagkasabi ko noon. Park. Pare naman Shin, dahan-dahan nga. Dapat ang mga doktor ay malalambot ang mga kamay sa mga pasyente. Daing ni Sian habang ginagamot nito ang balikat niyang may pasa dahil sa pag-atake niya sa kanya. Sorry naman. Likot mo kasi bitawan mo nga muna yung cellphone mo. Napapangiti na lang ako sa kanila, naitindaan ko yung kakulaitan ni na Kuya Derek at Kuya Daniel. Kahit makukulit at palaging inaasar ang isa't isa, alam mo namang mahal na mahal din nila ang bawat isa. Antok na ako. Reklamo ni Keith at sumandal sa braso ko habang kinukusot yung mga mata niya. Matulog na kayo. Sambit ko at tumayo, sumunod lang naman din yung dalawa at pati sina Clyde at Chester. Sleep over kami sa room mo ate. Wika ni Chester. Nabuhayan naman ng mga dugo yung apat at naunang umakyat at narinig ko pa yung pagsara at mabilis ulit na pagbukas noon. Pagkarating ko sa ikalawang palapag ay naghihintay sila sa akin sa labas ng pintuan ng room ko na may daladalang unan at kumot. Pasok lang kayo, sabi ko. Nagsisunod lang naman sila at naunang pumasok sa kwarto ko at dumiretso kaagad sa kama at nag-away-away pa sa mga pwesto. Kaya sa huli, katabi ko sa kabila yung kambal at sa kabila naman sina Chester at Clyde. Ate, kwentuhan mo naman kami Sambit ni Chester at dumaga ng konti kay Clyde na katabi ko. Sige. Sabi ko at umangat muna para makaupo habang nakahiga lang sila at nakayakap sa bewang ko. Meron isang batang babae na halos ayaw nang humiwalay sa nakakabatang kapatid. Yang lalaki, they treat each other as best friends, best buddy and best siblings. One night, may mga sumugod na mga armadong lalaki sa bahay nila. Dahil sa takot ng mga magulang nila ay itinago sila sa isang silid sa ilalim ng hagdanan nila. Umiiyak yung lalaking kapatid, at yung ate naman niya ay panay patahan sa kanya para hindi sila marinig. Naririnig nila ang mga sigawan at pag-uusap ng mga magulang nila sa mga lalaki, at isang sigaw lang ay nakarinig sila ng putok kasabay ng pagsigaw ng nanay nila. Doon ulit humagulgol ang mga bata, ilang minuto rin ang may putok na naman ng baril at ang nanay na ang tinamaan. Halos manghina yung batang babae sa nasaksihan, pinatay ang mga magulang niya sa harap niya mismo. Umiiyak siya nang biglang kumalas ng yakap sa kanya yung kapatid niya. Napahinto, ako at napapikit. Sinugod niya yung armadong lalaki at pinaghahampas gamit ang mga maliliit niyang kamay. Nagalit yung lalaki ng todo sa kanya nung itinulak niya ito at nadapa yung lalaki. Dahil sa galit niya ay walang alinlangan na binaril din siya nung lalaki. Halos bumuho ang mundo ng batang babae sa nasaksihan, pati ang nakababatang kapatid niya ay walang awang pinatay mismo sa harapan niya. Sa puntong iyon, parang gusto rin magpabaril ng batang babae, pero bigla na lang sila nakarinig ng ingay ng sirena ng mga pulisya. Kaya tumakas yung mga kriminal at naiwan na humahagulgol yung batang babae sa bahay nila at nilapitan ang malamig na katawan ng mga magulang niya at ng kapatid niya. Di ko napansin na naluluhan na ako sa pagkukwento ko kaya mabilis ko yun pinahid bago makita nung apat. Isa na siyang ulila, mabuti at kanakop siya ng pamilya ng tiyo niya. Inaruga at minahal ng todo. Pero nakatatak sa puso at isipan ng bata na balang araw ay hahanapin niya ang mga pumaslang sa pamilya niya at mabigyang hustisya ang pagkamatay nila. Pagtatapos ko sa kwento ko at napatingin sa kanila na nakatulala lang sa akin. Kawawa naman pala yung bata. Namatayan ng mga magulang at kapatid. Kung pati siguro mga kuya ko nawala, ewan ko. Mababaliw siguro ako. Malungkot na sambit ni Keith. At niyakap naman siya ni Kiet. Me too. Sang-ayon ni na Clyde at Chester. Napahinga ako ng malalim tsaka hinarap sila. Nakaramdam din ako ng mga presensya ng ibang tao kaya napatingin ako sa pintuan at nakatayo na yung iba doon. Nice story. But why do I have the feeling that it's true to life? Mariing wika ni Kuya Sian at umupo sa paanan ng kama ko. Nakasunod lang sa kanya yung ibang mga kapatid niya. Well, it is a true story. Pag-aamin ko. Napabilon naman sa akin yung tingin ng apat at di makapaniwala sa sinabi ko. Hinihintay pa nila ang susunod na sasabihin ko pero nanatiling nakatikom ang bibig ko. I feel sorry for that girl. I know she's strong, she can pass all of that nightmare. Sabay ngiti niya sa akin na parang alam niya na kwento ko yun.
Yes, it's my story. That's how I became an orphan. She did. And now, she's doing everything now for her family's justice. Mariing sambit ko. Napapailing na lang siya at tumayo. Go to sleep now. Good night, kiddos. Pati niya tsaka na sila nagsilabasan ng room ko at kami naman ay natulog na rin.